Ang lahat ng tao sa mundong ito ay sumasamba sa isang puting tigre. Dahil ikaw ang sukdulang produkto ng eksperimento ng sangkatauhan. Ikaw din ang huling pag-asa ng mga tao sa mundong ito ng mga higanteng halimaw. Hindi lang dugo ng hari ng mga halimaw na si Godzilla ang nananalaytay sa iyong katawan, kundi pinaghalong genes din ng iba't ibang sinaunang dambuhala. Kaya araw-araw, nag-aatas ang mga tao ng libu-libong individual para sukleyan ang iyong balahibo. Sa bawat pagkakataon, nagdadala sila ng higit sa 100 kilong karne para aipakin sa iyo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bigla mong natuklasan na tila may kung anong tumutubo sa loob ng iyong katawan. Ang enerhiyang nakukuha mo mula sa pagkain ay sinisipsip lahat ng bagay na ito. Ang mas malala pa, kahit na sumisigaw ka araw-araw, hindi man lang naisip ng grupo ng mga mananaliksik na baka kulang ang pagkain mo. Sa halip, ang ilang beses lang na dumalaw, na si Henry ang nagdala sa iyo ng pulang gamot na iyon. Ang pag-inom nito ay sapat na para sa ilang araw. Ngunit wala naman si Henry ngayon. Gusto mong makipag-usap sa tagapag-alaga mong si Owen. Pero hindi ka naman nila naiintindihan. Halos mabaliw ka na sa gutom. Sa katunayan, hindi mo naman talaga masisisi si Owen. Sa pagkakaalam niya, binibigyan ka niya araw-araw ng pagkain katumbas ng 10% ng bigat mo. Paanong hindi ka pa mabubusog niyan? Dapat man lang ay kalahati ng tiyan mo ang napupuno, di ba? Kaya hindi niya talaga inisip ang posibilidad na iyon. Sa halip, inakala niyang may ibang bagay na gumugulo sa iyong emosyon. At sa sandaling ito, ikaw na namumula ang mga mata sa gutom ay hindi na nakapagpigil. Kasabay ng isang sigaw na yumanig sa langit at lupa, buong lakas kang tumalon. Madali mong nalampasan ang katawa-tawang bakod na iyon. At muli kang nagsimulang tumakas mula sa kulungan. Babala, nakawala ang puting tigre, kasabay ng pagtunog ng pulang alarma. Lahat ng tao sa control center ay nanatiling kalmado. Hawak ang kanyang kape, si Lori na nakasalamin ay walang anumang pag-aalalang nagtanong sa katabi niyang si Vidi. Hulaan mo, gaano kaya katagal maglalaro sa labas ang puting tigre ngayon? Taya ko, 1 oras. Hindi naman talaga masisisi kung bakit relax ang dalawang iyon. Si Ziho na yata ang masasabi nilang pinakamatalino at pinakamaamong hayop na nakilala nila. Kahit na masama ang pakiramdam nito, magalang pa rin itong uungol ng 1 beses para makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong hihiga para hayaan silang suriin siya. Kung ikukumpara, huwag nang pag-usapan ang mga carnivorous dinosaur. Kahit pa ang mas maamong Triceratops at Ankylosaurus ay hindi pa tiyak na susunod sa kanila. At dahil sa kanilang dambuhalang katawan, isang simpleng galaw lang ay sapat na para itumba ang mga tao. Kung ikukumpara roon, dahil sa sobrang tahimik mo, mukha kang napaka-friendly. Anong pinaggagawa niyo riyan? Nang marinig ang isang mahigpit na sigaw, ang dalawang nag-uusap ay biglang umayos ng upo. Nagpapanggap na walang nangyari, para silang mga estudyanteng muntik nang mahuli ng guro sa kalagitnaan ng klase. Samantala, ang mga empleyado sa paligid na abala sa kani-kanilang gawain. Nang marinig ang utos ng kanilang boss, ibinaba nila ang kanilang mga cellphone o maliliit na laruan. Biglang nawala ang kanilang pagiging kampante, at seryosong tumitig sa control screen. Nagkukunwaring masigasig na nagtatrabaho. Ang buong eksenang ito ay malinaw na nakikita ni Claire. Bilang isa ring manggagawa, lubos niyang naiintindihan ang iniisip ng mga taong ito. Kahit na alam niyang, pasunurin ka at maamo. Ang insidente ng pagtakas na ito ay hindi naman talaga isang malaking bagay. Pero kailangan pa ring umakto ng tama. Natatandaan ko, mayroon pang naka-install na GPS tracking system kay Ziho. Buksan nyo yan ngayon din at tingnan kung nasaan na siya. Sige po, ginagawa ko na po. Heto na. Teka, parang may mali. Ang mabilis kumilos na si Lowry ay agad na ipinadala ang data ng signal sa malaking screen. Natulala na lang sila habang tinitingnan ang ruta ng paglalakbay nito. Lahat ng taong tumingala sa screen. Sa sandaling ito ay napanganga lahat sa gulat. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ka nagkakamali. Hindi rin ako nagkakamali. Pakshit, hindi mo talaga masisisi si Lowry na magmura sa sandaling ito. Dahil sa paningin ng lahat, isang pulang tuldok ng ilaw ang kasalukuyang humaharurot sa bilis na 100 kilometro bawat oras. Ang mas nakakagulat pa, ang pulang tuldok na ito ay tumatakbo sa loob ng kagubatan. At ang tinatahak nitong ruta ay isang tuwid na linya. Nang makita ito, napansin din ni Claire na mayroong mali. Ngunit dahil sanay na siya bilang operations manager, nanatili pa rin siyang kalmado. At nagsimulang mag-atas ng mga gawain. Ilabas agad ang lahat ng surveillance footage sa dadaanan nito. Gusto kong makita ang eksaktong sitwasyon ng White Tiger ngayon. Bukod dito, abisuhan ng lahat sa direksyon na tinatahak nito. At ilikas ng lahat ng staff ang mga tao. At saka, subukang itaboy ang mga dinosaur sa daan gamit ang mga electric signal. Para maiwasan silang magtagpo, habang maayos na nag-uutos si Claire, ang hall na kanina ay medyo tensyonado, ay muling napuno ng maingay na tunog ng mga keyboard. Isang ingay na dati kinaiinisan. Pero sa sandaling ito ay tila napakasarap pakinggan. Nasaan si Dr. Wu? Kailangan ko siyang makausap, tanong ni Claire sa babaeng assistant na nasa tabi niya. Tungkol sa White Tiger, hindi gaanong karami ang alam niya. Ang alam lang niya ay ito ang pinakabagong hybrid creature na ginawa. Pakiramdam pa nga niya ay mas marami pang alam si Owen kaysa sa kanya. Kung sa bagay, siya ang operations manager, hindi ang namamahala sa pag-aalaga ng mga hayop. Masasabing may alam siya tungkol sa mga nilalang na iyon. Pero malayo pa iyon sa pagiging isang eksperto. Nakatanggap si Dr. Wu ng isang tawag sa telepono.
Sinabing kailangan niyang pumunta sa Chicago. Mga isang buwan pa bago siya makabalik. Kainis, nang marinig ang masamang balita, sumama ang mukha ni Claire. Bahagya niyang sinuntok ang kanyang palad. Sinimulan na niyang sisihin ang mga manggagawa kung bakit napakabagal nilang magtayo ng pader. Noong una kang tumakas, isinaalang-alang na ng lahat ang pagtalon ng tigre. Ang kakayahan nito ay medyo eksaherado. Dahil dito, nagpasya silang magtayo ng pader na may taas na 30 talampakan. Para ikulong ang higanteng tigre na halos 5 metro ang haba. Isinaalang-alang pa nila ang bilis ng paglaki nito. Ito ay unang yugto pa lamang. Ang taas ng pader sa ikalawang yugto ay 50 talampakan. Ngunit 4 na buwan na ang lumipas. Ang pader ay 25 talampakan pa lang ang taas. Ang mga manggagawang iyon ay mahigpit na sumusunod sa 8 oras na trabaho araw-araw. Umuuwi sila kapag oras na. Kaya wala siyang masabi. Kung galing lang sana sa Dongda, matatapos sana iyon sa loob ng 2 buwan. Ipaalam sa control group, magpadala ng pursuit team, dalhin ang mga kagamitan, ibalik ninyo siya. Nagawa na natin ito dati. Natatandaan nyo ba? Isa lang itong paulit-ulit na pagsasanay. Nagsalita si Claire ng mga salitang kahit siya ay hindi makapaniwala. Ang pagbabalik sa isang 300 kilong Tiger King noon at ang isang 3 toneladang halimaw na tigre ngayon ay magkaibang bagay. Pero ngayon, umaasa ka na lang na magagawa nila ang kanilang trabaho. Nang maayos at na magiging maamo at masunurin ka pa rin tulad ng dati. Nang maisip niya ito, sumakit ng husto ang ulo ni Claire. Sino ba talaga ang pinagbantay niya rito? Tawagan, ang ating pinakamagaling na zookeeper. At tanungin siya kung paano niya binantayan ang ating alaga. Hindi na kailangang tumawag. Nandito na ako, kasabay ng pag-echo ng boses. Pumasok si Owen kasama si Davis na parang walang ibang tao sa paligid. Ang mga bodyguard na nakaitim na sana'y pipigil sa kanila. Napatingin siya sa kalbong lalaking maskulado sa harap niya na mas matangkad pa sa kanya. Hindi niya maiwasang mapa-atras ng 2 hakbang. Pero si Claire ay hindi nagpatinag. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. At buong tapang siyang humarap. Gusto kong malaman kung ang ating magaling na tagapag-alaga ay paano niya binantayan ng maigi ang ating alaga. Ngayon sa pambubuska ni Claire, si Owen naman ay puno rin ng sama ng loob. Kung ganoon, mas gusto kong malaman kung anong klase ng tigre ang kayang lumaki hanggang 16 na talampakan ang haba. At binigyan pa siya ng titulong Far East Giant Tiger. At alam mo ba, tumalon siya sa harap ko mismo sa taas na 25 talampakan. Kung hindi lang dahil sa maamo niyang ugali at kawalan ng interes sa mga tao, sinisigurado ko sa'yo, walang ni isang staff ang makakaligtas doon. Nang marinig ang sinabi ni Owen, alam ni Claire na siya ang may pagkukulang. Pero biktima rin naman siya, di ba? Hindi niya rin alam kung anong mga gene ang idinagdag ni Dr. Wu. Dapat si Dr. Wu ang tinatanong mo tungkol dyan. Huwag ako. Nasaan si Dr. Wu? Dati, may kaunting paghanga pa si Owen sa mabait na asyanong iyon. Pero ngayon, ang tingin na lang niya ay isa itong baliw. Kung ano-anong kabaliwan ang hinahalo niya. Sige, mga ginoo at ginang, nakuha na namin ang signal ng camera. Maaari na kayong lumapit para tingnan. Ang sinabi ni Lowry ang bumasag sa katahimikan nilang dalawa. Dahil dito, pareho silang tumigil sa pagtatalo. At ibinaling ang kanilang atensyon sa malaking screen. Sa pamamagitan ng mga kamerang naka-install sa mga puno, malinaw na makikita na ang buong kagubatan ay sapilitang sinira para makagawa ng isang malaking daanan. Nakakagimbal ang tanawin. Maraming naglalakihang puno na dati magkakaugnay at mayayabong ang sanga. Ngayon ay wasak at nagkahiwa-hiwalay. Ang mga putol sa matitibay na puno ay hindi pantay-pantay. Nagsiliparan ang mga pira-pirasong kahoy sa mga putol na bahagi, para bang dinaanan ng isang napakalakas na heavy-duty bulldozer na walang awang sa maagasa sa lahat. Ang mga putol na puno ay nakahandusay kung saan-saan. Pati ang malalagang sanga at dahon ay nagkalat at magulo na. Ang dating tahimik at natural na ekosistem ng gubat ay biglang nasira. Ang pumalit dito ay isang tanawin ng pagkawasak at kaguluhan. Ang lupa ay tila hinalukay at nagulo. Nagkalat sa paligid ang iba't ibang laki ng mga bato. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga nabaling puno at ang matapang na alingasaw ng hinalukay na lupa. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi makapaniwala si Owen sa panahong nakasama niya ang nilalang na iyon. Malinaw sa kanya na kapag nakakakita ito, kahit isang maliit na punla ay magiliw niya itong iniiwasan. Na para bang kasalanan ng manakit ng anumang maliit na nilalang. Hindi tulad ngayon, para siyang bulag, basta na lang sumusugod ng walang direksyon. Sa tingin ko nga, dahan-daang tinakpan ni Claire ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Pinipigilan ng pagnanais na mapasigaw sa pagkamangha. Sa tingin ko pa nga, para itong dinaanan ng isang nagwawalang Brachiosaurus. Tingnan ninyo iyon, kasabay ng pagsasalita ni Davis. Napalingon ang tingin ng 3 sa screen. Sa isang malaking puno na nakatamba sa gitnang bahagi, base sa mga naiwang ebidensya sa lugar. Ang nakatumbang punong iyon ay malamang may lapad na 2 talampakan. Pero base sa direksyon ng pagkatumba nito, para itong marahas na binangga ng isang dambuhalang nilalang. Paano man tingnan, hindi ito mukhang isang bagay na kayang gawin ng isang carbon-based life form. At habang lumilipat ang kuha ng kamera, mabilis na lumabas sa gubat ang kanilang nakikita, at napunta sa isang malawak na damuhan. Ngunit nang makita ang tanawin sa kanilang harapan, hindi napigilan ng lahat na mapasigaw sa gulat. Diyos ko po, sa mga sandaling ito, nararamdaman mong sobrang sama ng iyong pakiramdam. Ang pakiramdam na iyon ay parang may hindi mabilang, na maliliit na insektong gumagapang sa loob ng iyong katawan, mula sa balat hanggang sa mga kalamnan.
At hanggang sa mga buto. Walang parte ng katawan mo ang hindi apektado. Ang mga kalamnan sa iyong katawan ay sobrang nananakit, na para bang kagagaling mo lang sa isang matinding ehersisyo. Mabigat na parang binuhusan ng tingga. Bawat galaw ay nangangailangan ng napakalaking lakas. Pero ang pakiramdam na ito, ay salungat sa kasalukuyan kong bilis na parang hangin. At habang bumibilis ako, lalo niyang nararamdaman ang kagaanan. Para siyang isang taong hindi pa nakakatakbo kailanman. Isang pilay na unang beses na ginamit ang kanyang mga binti. At nagsisimulang yakapin ang lahat ng para sa kanya. Sa katunayan, kumpara sa pangingimay ng buong katawan, malinaw na nararamdaman niya na ang kanyang mga buto sa katawan ay lumalagutok. Para bang anumang oras ay tuluyan ng mababali. Iyon ang sakit na tunay na tumatagos sa puso. Kasabay nito, ang nasa tiyan niya na. Kakaibang bukol ay malakas na tumitibok. Pakiramdam niya, mas mabilis pa ang tibok nito kaysa sa sarili niyang puso. Mula roon, nararamdaman niya ang isang pagnanasa ng buong katawan na maghanap ng enerhiya. Gusto kong kumain, pula pa noong lumitaw si Henry. At dahil na rin sa kasalukuyan niyang pangangatawan, nahinuha na rin niya na. Isa rin siyang genetically fused na organismo. Pero wala siyang kaalam-alam sa sarili niyang gene profile. At ngayon, ang kakaibang reaksyon na ito ng katawan niya, ay marahil nagmumula sa hindi kilalang gene na idinagdag sa kanya. Mula nang magkaroon siya ng interaksyon kay Owen, ang katawan niya ay nagpatuloy sa dating bilis ng paglaki. Hanggang sa lumaki na siya ng husto sa puntong hindi na makilala. Ang mas nagkataon pa ay natuklasan niyang kaya niya ring gawin ang tulad ng sa Indominus Rex na paganahin ang thermal sensing at optical camouflage. Sa katunayan, pakiramdam pa niya na ang balat niya sa katawan. Ang mga guhit ay kayang pailawin sa pamamagitan ng kanyang isip. Ano to? Alitap-tap, pero hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay mababaliw na siya sa gutom. Sa kanyang thermal vision, mayroong isang malaking grupo ng mga naglalakihang bagay na may mataas na temperatura sa timog. Malinaw na mga dinosaur iyon. Wala na siyang pakialam sa laki o dami ng mga ito. Ang gusto lang niya ngayon ay pumatay ng isa para kainin ang laman at inumin ang dugo nito. Sa wakas, sa sukdulang bilis na kaya niyang kontrolin, mga 3 hanggang 4 na minuto lang siguro ang ginugol niya. Dumating na siya sa malawak na kapatagan. Ang pinakamagaling sa mga pusa ay ang kakayahan nitong magtago at ang biglaang pagsugod nito. Ang kakaibang napakahabang pangil nito at malakas na pagkagat. Ang siyang naging dahilan para maging isa ito sa mga pinakakakatakutang mga ngaso sa kalikasan. Pagkasugod niya, agad mong nabangga ang pinakamalapit sa iyong Triceratops. Halos mahigit 3 metro ang taas, 7 hanggang 8 metro ang haba. Idagdag pa ang malaki nitong baluti sa ulo. At ang 2 malalaking sungay sa tuktok, kasama pa ang maikling sungay sa gitna, para talaga itong isang mabigat na tangke. At sa pagtingin sa iyo na biglang sumulpot, nagulat din ang Triceratops, pero agad din itong kumalma. Ang bigat nitong 10 tonelada, kasama ang napakalaking katawan nito ay nagbigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa. Kasi naman, mula sa kanyang pananaw, ikaw na nasa harapan niya ay para lang isang batang Triceratops na hindi pa lumalaki. Kaya naman, umungol lang ng mahina sa iyo ang Triceratops na ito. At ibinaba ang ulo, nakatutok sa iyo. Iwinawasiwas ang mga sungay sa balikat para pilitin kang umalis. Gaya nga ng sabi ko, ang likas na pagiging maliit ng tigre, ay talagang napakadaling makalinlang sa kalaban. Lalo na sa mga dinosaur na ito na hindi pa nakakakita ng tigre. At habang tinitingnan ng nasa harapan niyang tila walang pakialam, at hindi siya pinapansin na Triceratops, wala kang anumang balak na umiwas o umatras. Kasabay nito, hindi ka rin umungol. Tumalon ka lang ng mataas, at sumugod pa sulong. Dahil dito, hindi sinasadyang naibaba ng Triceratops ang ulo nito. At itinayo ang malaking buto nito sa likod. Dahil sa ganitong paraan, magmumukha siyang mas malakas, para takutin ang ibang mga mangangaso. Ngunit nagbigay ito sa iyo ng napakagandang pagkakataon. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang katawan sa ere. Para sa iyo na dati ay walang magawa kaya't nag-eehersisyo ng katawan, napakadali lang nito. Kaya ang dating direktang pagtalon ay naging patagilid. Mabilis kang tumalon sa gilid ng Triceratops. Pagkalapag na pagkalapag mo, agad siyang umikot. Ang husay sa koordinasyon ng mga paa ng isang pusa ay lubusang naipakita sa sandaling ito. At sa sandaling lumapag ka, muli kang tumalon. Ang dating magkaharap na sitwasyon ay naging pag-atake mo sa gilid ng leeg ng Triceratops. At nang sinubukan ng Triceratops na muling baguhin ang direksyon nito, nakatalon ka na sa kanya. Dahil sa pagyuko nito, nalantad ang itaas na bahagi ng kanyang leeg. Kaya't buong bagsik mo itong kinagat. Nang maramdaman ng Triceratops ang sakit sa leeg, mabilis itong gumanti. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang butong panang galang para muling takpan ang kanyang mahinang leeg. Ngunit huli na ang lahat. Nasa bibig mo na ang leeg ng kalaban. At ang iyong 2 dambuhalang kuko ng tigre ay sabay na kumilos. Tinulak ng kaliwang kuko ang ulo ng Triceratops na sumusubok tumingala, habang ang kanang kuko naman ay matatag na nakakapit sa katawan nito. Sa sandaling ito, biglang bumugso ang lakas ng kagat na mahigit 5 tonelada. Kahit na isang pirasong bakal, ay kayang-kaya nitong durugin. Paano pa kaya ang pinakamahinang bahagi ng hayop, ang leeg? Tuluyang nawala ng lakas ang Triceratops na naputulan ng lalamunan. Ang dilat nitong mga mata ay nagpapahayag ng kawalang paniwala bago mamatay. Ang labanan ay natapos sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. At binigyan mo rin siya ng mabilis at hindi masakit na kamatayan. Hindi siya kailanman naging isang sadistang pumapatay. Ginawa lang niya ito para mabusog. At sa pagbagsak ng Triceratops,
Mabilis na nagsitakbuhan palayo ang mga dinosaur sa paligid. Sinusubukang lumayo hanggat maaari mula sa uhaw sa dugong nilalang na ito sa gitna. At ikaw naman ay natuwa sa pagkakataong mapag-isa. Mabilis mong sinimulan ang paglapang dito. Halos mabaliw na siya sa gutom. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kakagaitan niya muna ang isang binti. Mga ginoo at ginang, pakitandaan ninyo, sa pagkakataong ito, ang target ng ating misyon ay hindi na ang maliit na tigre 4 na buwan na ang nakalipas, kundi isang tunay na dambuhala, isang halimaw mula sa sinaunang panahon. Gusto kong ibigay ninyo ang 200% ng inyong atensyon. Habang iniinspeksyon ni Hamada ang hawak niyang armas, kinausap niya ang mga kasamahan sa kanyang tabi, upang ipaalala ang kabigatan ng misyon na ito, at ang panganib na dala nito. Opo, sila ay dating magkakasama sa isang grupo ng mga mersenaryo. Ayaw niyang may mamatay sa kanila dahil lang sa isang operasyon. Dala-dala ang pamilyar niyang armas. Sumakay ang leader sa kanilang sasakyan. Kasunod ng isang utos, nagsimula nang umalis ang lahat. Noong una, nagtatawanan at nagkukwentuhan pa ang lahat. Dahil 4 na buwan pa lang naman ang nakalipas. Mula nang makaharap nila ang tigre. Napakadali lang daw nitong hulihin. At sobrang masunurin pa. Sana maging kasing dali lang ito ng dati. Walang problema. Palagi naman siyang masunurin. Kapag pahinga ko, binibisita ko pa nga siya para panooring maglaro sa labas. Huwag kayong mag-alala, isang tigre lang naman iyan. 4 na buwan pa lang ang lumipas. Gaano na ba kalaki ang ay lalaki nun? Hindi alam ng mga brosco niyang kasama kung ano ang isang genetic experiment. Pero alam niya na lahat ng nilalang dito ay mga halimaw. Kahit na iyong tigre na mukhang normal ay ganoon din. Pagdating sa lugar na itinuturo ng GPS, dahan-daang itinigil ng grupo ang sasakyan. Isa-isang bumukas ang mga pinto nito. Sunod-sunod silang bumaba mula rito. Tumapak ang kanilang mga paa sa medyo bako-bakong lupa. Inayos ng lahat ang kanilang mga gamit. Hinigpitan ang mga strap ng kanilang mga backpack. Saka sila tumingala sa magulong gubat sa kanilang harapan. Pero kampante pa rin ang lahat. Gumawa si Hamada ng simpleng senadoryas gamit ang kamay. Udyat para maghanda na ang lahat. Siya ang naunang humakbang. Agad namang sumunod ang iba. At sinimulan na ang paglalakad. Ang mga yabag nila sa katahimikang ito ay napakalinaw sa kagubatan. Tila wala ng ibang buhay na nilalang dito maliban sa kanila. What the fuck? Nang makita ang bigla na lang lumitaw sa harapan nila. Isang malaking daanan na sinira ng isang dambuhalang lakas. Lahat sila ay kinilabutan. Bakit parang pakiramdam ko ay may isang heavy duty na tangke ang dumaan dito? Tiyak na hindi na ito makapaghintay. Hindi pinansin ang pabirong komento ng miyembro para gaman ang loob. Kumuha si Hamada ng lupa mula sa sahig. Sa pagkaskus pa lang nito, nakita na niya ang pagkadulas at tigas ng lupa sa kanyang kamay. Bago pa, siksik, kailangan pa niyang kuskusin ito. Nang 2 beses para lang maduraj ang mga batong ito. May isip mo na lang kung gaano kalakas ang dumaan dito. Bago pa ang mga bakas. Nasa unahan lang natin ito. Lahat kayo, i-check muli ang inyong mga gamit. Tara na, nagpalitan ng pag-cover ang grupo. Sa huli, narating nila ang hangganan ng gubat at damuhan. Nang lumabas sila mula sa kakahuyan, agad na nawala ang kaba ng lahat. Masasabi mo talagang ito na ang pinakamasunuring malaking pusa sa parke nila. Tumingin ang lahat, nakita nila ang isang dambuhalang nilalang na halos kasing taas ng isang palapag na gusali kung tumayo. Nakasalukuyang natutulog sa tabi ng katawan ng isang triceratops. Ang puting balahibo nito ay gumagalaw sa bawat paghinga. Parang isang bundok na humihinga. Samantala, ang mga tao sa control center, habang pinapanood, ang payapang eksena, ay nakahinga na rin ng maluwag. Mabuti naman, mabuti naman. Isang triceratops lang pala, kaya pa naman itong tanggapin ng lahat. Gaano nga ba kabigat ang isang triceratops? Napansin ng matalas na matang si Owen ang isang bagay na hindi tama. Ang atensyon niya ay wala, di tulad ng iba, sa malaking pusa na mahimbing na natutulog. Sa halip, napansin niyang sobrang linis ng paligid. Walang kahit isang dinosaur, at saka yung kalansay ng triceratops na yun. Sobrang linis na parang hindi makatotohanan. Ano, ang taas ng isang adult na triceratops ay nasa 3 hanggang 4 na metro. Ang haba nito ay 6 hanggang 8 metro. At ang bigat ay nasa 8 hanggang 10 tonelada. Kung ganoon, gaano karaming karne ang makukuha rito? Habang nakikinig sa masisiglang paliwanag ng mga researcher sa paligid, napansin niya na parang lahat yata rito ay fan ng mga dinosaur. Siyempre, kasama na rin siya doon. Kaya naman gustong magpasikat ng bawat isa tungkol sa kaalaman nila sa mga dinosaur. Pero sa sandaling ito, ang mas ikinababahala ni Owen ay si Victor na kasalukuyang natutulog. Gaano ba talaga karami ang kinain niya? Ang nahanap naming gene ng Triceratops ay hindi kumpleto. Kaya dinagdagan na lang namin ng DNA mula sa baka. Kaya ang porsyento ng karne nito ay humigit kumulang 60 hanggang 70% ng sarili nitong timbang. Ibig sabihin, kayang magbigay ng halos 5 toneladang karne ng dinosaur na nasa loob. Tama ba? Sa teorya, oo. Sa galit, sinimulang sipin ni Owen ang equipment sa tabi niya. Ikinagulat ito ni Claire. Napakamahal kaya ng kahit anong kagamitan dito. At isa pa, hindi niya maintindihan. Ano bang masama kung kumain ng mas marami? Bago nito, tiningnan na rin namin ni Owen ang body data ng tigreng yun. Doon, 2.7 tonelada lang siya. 2 metro ang taas. Pero ngayon, halos 3 metro na siya. Habang pinapakinggan ang detalyadong paliwanag ni Davis, natanto na rin ni Claire kung gaano kaseryoso ang problema. Kumain siya ng pagkain katumbas ng doble ng sarili niyang timbang.
Kinain niya iyon. Natunaw niya. Lumaki pa nga pati ang katawan niya. Normal ba iyon? Sa totoo lang, kung nandito pa si Henry, siguradong makakahanap siya ng palusot. Daga sa tubig. Pangalang siyentipiko. Daga sa tubig. Para pagtakpan ang mga kasinungalingan mo. Matagal nang itinala ni Henry ang lahat ng mga nangungunang nilalang sa kalikasan mula sa iba't ibang larangan. Ilang libo rin yun. Sige, pero wala si Dr. Wu dito ngayon. Hindi natin makukuha sa kanya ang impormasyon tungkol sa gene map. Pero sa itsura niya ngayon, gutom lang yan. Babalik din yan kapag nabusog na. Walang baalang sinabi ni Claire. Isang triceratops lang naman. Sa loob ng kulungan, maituturing lang siyang mahalaga. Pero karaniwan din naman. Control team, ibalik niyo si Ziho ngayon din. Nakuha. Pagkatanggap ng utos, dahan-daang sumulong ang control team. At sinubukang palibutan ka sa isang malaking bilog. Pero napansin ni Hamada na nasa pinakaunahan, na kumikinang ang mga lilang marka sa parang puting burol na nilalang. At tila bumibilis pa lalo ang pagkislap ng liwanag. Hindi niya iyon pinansin at naghanda na para hulihin ito. Total, posible namang mayroon itong jeans ng alitap-tap, di ba? Pero nang kukunin na niya ang tranquilizer gun, at handa nang bumaril, biglang bumilis ang kislap ng mga marka sa nilalang na nasa harapan niya. Na parang isang time bomb na malapit nang sumabog. Lahat, atres, sa gulat na sigaw ni Hamada. Lahat ay di na malayang napaatras. Kasabay ng pag-atres nila, ang liwanag sa katawan mo na nasa gitna ay umabot sa pinakamatinding kislap. Isang malakas na bang ang narinig, at nagpakawala ito ng isang dambuhalang sound wave na halos hindi nakikita. Ang alon na ito na tila hindi nakakasakit na nagmula sa iyo bilang sentro, ay unti-unting kumalat sa buong isla. Saan man dumaan ang alon, lahat ng dekuryenteng kagamitan ay nag-short circuit. Anong nangyayari? Anong sitwasyon? Bakit huminto ang sasakyan? Nag-black screen din ang cellphone ko. Ganoon din, ang lahat ng tao sa observation center ay nakatingin habang mabilis na nag-blackout ang screen sa kanilang harapan. Pero mabuti na lang at nagsimulang gumana muli ang backup power system. Kaya't unti-unting bumalik ang ilang mga imahe sa malaking screen. Huwag kayong magpanik, nagkaproblema lang sa mga dekuryenteng kagamitan. Malulutas natin ito kaagad. Bukod pa riyan, gumagana na ang backup power ngayon. Habang tinitingnan ng mga taong nagkakagulo. At si Claire na lalong nagiging irritable sa kanyang harapan. Gusto sanang magsalita ni Owen para magpaalala. Ngunit hinayla siya ni Davis. Nang makita niya ang tingin na ibinigay sa kanya nito, sumunod na lang siya palabas. Anong binabalak mo? Habang nakatingin kay Davis na nagmamadaling lumabas, nalilito si Owen. Ang matagal na nilang pagkakaintindihan ang nagsasabi sa kanya na baka may malaking binabalak ito. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Wala tayong makukuhang anumang sagot doon sa loob. O kung mayroon man, iyon ang mga sagot na gusto nilang ibigay sa atin. At ang tanging paraan para makuha ang sagot ay kung tayo mismo ang maghahanap. Anong gusto mong gawin? Gawin ang dapat nating gawin. Habang nakatingin kay Davis na nagtaas ng kilay sa kanyang harapan, napangiti si Owen na tila naintindihan na ang lahat. Kung ganoon, simulan na natin. At kasabay ng pagsabog ng alon na iyon, sa hilagang silangang bahagi ng isla, sa loob ng malaking gusali na tila isang yurt, ang kakaibang nilalang sa loob ng cultivation pod sa gitna, bahagyang pumaibat ang mga mata ng dinosaur. Walang tigil sa pagpindot si Hamada sa stun gun na hawak niya. Umaasang ito ay tulad lang ng dati. Isang simpleng aksidente lamang, ngunit ang kawalan nito ng reaksyon ay sa natitirang katapangan ni Hamada. Dahil ngayon, basang-basa na siya ng malamig na pawis. Mahigpit na nakadikit ang kanyang damit sa katawan. Ang malamig at malagkit na pakiramdam ay labis na nagpapahirap sa kanya. Habang nararamdaman ang bugso ng mainit na hangin sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Hamada ang panginginig ng kanyang katawan. Tinitingnan niya nang may takot ang nasa harap niya. Ang dambuhalang ulo na sumusuri sa kanya. Hindi siya nag-aalinlangan na ang bibig na iyon, na parang palanggana ay kayang lumunok sa kanya. Ang ulong iyon na mahigit 1 metro ang laki ay kayang-kaya. Nalunukin ang buong itaas na bahagi ng kanyang katawan sa isang kagat. Hindi ba ang mensaheng ipinadala ay nagsasabing mahigit 2 metro lang ang taas nito? Paano mo matatawag na 2 metro ang taas na halos abot na ang kisame? Ang halos 3 metro ay ginawa mong mahigit 2 metro lang. Ang mahigit na iyon ay sobrang laki pala. Ang taas ng balikat ng mga hayop ay medyo pare-pareho. Ang ulo ay nag-iiba depende sa lahi. Ang proporsyon ng ulo ng tigre sa katawan nito ay karaniwang 1 sa 3 o mas mababa pa. Ang kabuuan nito ang siyang haba ng katawan. Ngunit dito, ito ay para sa sanggunian lamang. Ang bida ay nakasuot lamang ng balat ng tigre. Kahit tumalon ako, hindi ko maabot ang balikat niya. Pero siya, isang yuko lang ng ulo ay madali nang makukuha ang buhay ko. Ang mga kasamahan sa paligid ay nakatingin sa dambuhalang puting halimaw sa harapan nila. At pilit na pinapanatili ang kanilang kahinahunan. Ngunit sa kanilang mga mata ay hindi may tatago ang kaba. Ang kanilang mga balintataw ay hindi sinasadyang nanliliit. Malalaking butil ng pawis ang patuloy na tumutulo. Ang mga kamay na may hawak na sandata ay bahagyang nanginginig. Ang mga buko ng daliri ay namumuti dahil sa sobrang paggamit ng lakas. Sa gitna ng kapatagan, kaharap ang isang halos 3 metro kataas na dambuhalang tigre. Hindi nila iniisip na ang kanilang dalawang may ikling binti ay kayang takbuhan ang kalaban. Kung tungkol naman sa mano-manong labanan, kahit pa kayo ang mga masay na nangangaso ng leon, kailangan pa ng 7 o 8 para lang mapalibutan ng isa. Lalo na tigre ang nasa harapan nila. Isang 3 metro kataas na fusion na halimaw. Wala talagang laban, okay.
Naaalala mo pa ba ako? Wait, sinubukan ni Hamada na maging malapit dito. Dahil minsan ay banibisita ka rin naman niya. O sabihin na natin, walang sino man sa buong parke ang hindi may gusto sa iyo. Masunurin, guwapo, isang dambuhalang pasang puti, sino ba namang hindi magkakagusto? Tinitingnan mo ang mga tao sa harap mo. Patawarin mo siya, hindi siya makakilala ng mukha. Sa paningin niya, lahat ng dayuhan, maliban sa ilang mga artistang kilala niya, ay halos magkakamukha lang. GRRR, basta ka nalang umungol sa kanila, para ay pakitang naintindihan mo na. Pagkatapos ay dahan-dahan kang naglakad pabalik sa direksyon ng iyong tirahan. Nang makitang kumikilos na ang katawan mong parang isang malaking truck, pero ang direksyon mo ay papunta sa kulungan. Nakahinga na rin ng maluwag ang lahat. Mabuti na lang. Masunurin pa rin siya tulad ng dati. Kapitan, anong gagawin natin ngayon? Ano pa bang gagawin natin? Bilisan nyo, bumalik sa sasakyan at kunin ang mga armas at gamit. Binatukan niya ang isang miyembro na lumapit sa kanya. Minsan, gusto niya talagang buksan ang mga ulo nila, para makita kung ano ba talaga ang laman nito. Pandikit ba? Kahit gaano ka pa kasunurin sa harap nila, may kakayahan ka pa ring patayin sila ng walang kahirap-hirap. Kung walang armas sa kanilang mga kamay, paano sila mapapanatag? Tara na. Sa control center, tinitingnan ni Claire ang pulang ilaw na kumakatawan sayo. Ang tuldok ng ilaw ay kumikislap-kislap habang gumagalaw pabalik sa dati nitong kulungan. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Sige, mga kasama, maayos na natapos ang lahat. Mukhang si Victor pa rin ang Victor na kilala natin. Umuuwi na siya ngayon. Parang may kakaiba akong nakikita rito. Ano na naman yan? Walang magawang lumingon si Claire. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa pagod nitong mga nakaraang araw. Laging aligaga buong araw. Pabalik ka na nga sa kulungan. Ano pa bang pwedeng mangyari, model? Ayon sa ipinapakita rito sa akin, maraming signal ng life signs mula sa mga dinosaur ang nag-aalarma. Nasa panganib ang buhay nilang lahat, batay sa direksyon ng mga alarma sa daan. Magtatagpo ito sa ruta ni Victor. Kumusta ang signal ng camera? Inaayos ko pa. Oh, shit. Kanina pa ako pindot ng pindot sa keyboard. Pero wala pa ring lumalabas. Puro static at magugulong impormasyon lang ang lumilitaw. Huling hinampes ni Lori ng malakas ang keyboard sa harap niya. Yung kakaibang signal kanina, sinira nito ang lahat ng surveillance monitor. Magpadala ka ng mensahe sa control team. Mag-full alert sila, kung may makaharap silang anumang abnormal na bagay. Hulihin agad, sa gitna ng mayabong na kagubatan. Isang dambuhalang puting tigre ang payapang naglalakad-lakad. Ang dalawang off-road vehicle ng mga tao sa likod nito ay parang mga escort na mahigpit na nakasunod. Habang pinapakinggan ang mga balita mula sa control center, tiningnan ng kapitan ang nasa harap niya na kayang-kayang ay patong ang ulo sa off-road vehicle para matulog. Naisip niyang nag-aalala lang sila ng walang dahilan. Sino ba naman ang makakatalo sa ganito kalaking tigre? Pakiramdam niya, kahit T-Rex pa ang dumating, tiyak na susuko rin ito. Ang mga litid na kalamnan sa iyong mga braso't binti ay talagang napaka-impresibo. Pero wala kang pakialam sa mga taong sumusunod sa likuran mo. Tahimik niyang pinapakiramdaman ang kondisyon ng kanyang katawan. Matapos kumain, naramdaman niyang ang kakaibang kristal sa loob ng kanyang tiyan ay tila mas tumigas pa. Siguro dahil busog ito sa enerhiya at kasalukuyang nagpapahinga. Tungkol naman sa kakaibang alon na inilabas niya. Habang siya'y natutulog, may naalala siya tungkol dito. Pero ang pagkakaalala niya rito ay parang bumahing lang siya. Kung ano ang naging epekto nito, hindi niya alam. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay bumalik sa kanyang lungga. Matulog muna ng mahimbing bago ang lahat. At para naman sa mga tao, wala talaga siyang pakialam sa kanila. Hindi ba't isang triceratops lang yan? Nakakita siya ng napakarami niyan sa damuhan noon. Ang isang tigreng tulad niya ay siguradong isa ring hybrid na nilalang. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Dapat ay ka-level man lang siya ng isang malupit na Tyrannosaurus Rex. At ang kabaitang ipinakita niya kanina, dagdag pa ang sarili niyang halaga. Hindi pa ba may kukumpara sa isang Triceratops? Nang maisip ito, lalo kang naging kampante dahil itinuturing mong mahalaga ang iyong sarili. Basta't hindi siya mananakit ng tao, pwede na siyang maghari-harian sa part na ito. Bigla, huminto ka sa paglakad, habang tinitingnan ng dambuhalang puno sa harap mo na iyong nabunggo. Parang ito yung aksidenteng nasagi ng siko mo habang tumatakbo ka kanina. Ngayon, nang muli niyang itinapat ang kanyang siko para ikumpara, mukhang lumaki na naman siya ng husto, habang tinitingnan ang sarili niyang kuko ng tigre na may mga lilang guhit. At ikinumpara ito sa SUV sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay mas malaki pa ang isang sampal niya kaysa sa hood ng SUV. Ang hindi niya lang alam ay kung patuloy pa ba siyang lalaki. Dapat ay nasa mahigit 1 taong gulang pa lang siya ngayon. At ang mga tigre ay itinuturing na adult sa edad na 3 o 4 na taon. Heto na naman, humanap ka na lang ng isang malaki at matibay na puno, tapos ay ibinaba mo ang iyong tagiliran. At ang iyong likod, o sabihin na nating balikat, ang bahaging iyon ay iyong ikinuskos sa puno. Ang sarap sa pakiramdam. Mula noong mabusog ka, nararamdaman mong palala ng palala ang Katie sa iyong balikat. At hindi ito yung Katie na nasa balat lang, kundi sa loob ng balat, diretso hanggang sa buto. Hindi mo alam kung bakit nangangati ang parte na ito. Imposible namang tumubo ka ng isang pares ng pakpak, di ba? Pero kailangan pa ring sundin ang kahit man lang basic aerodynamics, di ba? Kahit na sinasabi ng marami na mas lalakas ang tigre kung may pakpak. Na para bang magiging walang talo na ang tigre basta't mayroon itong mga pakpak.
Pero ang totoo, ang kasalukuyang katawan ng tigre ay sapat na para maghari sa kalikasan. Kung dadagdagan pa ito ng isang pares ng pakpak, ang dami ng pagkain kailangan niyang kainin araw-araw ay hindi na mabilang. Ang mga ibon, para madala ng kanilang mga pakpak sa himpapawid. Masasabing ginawa na ang lahat ng paraan para mabawasan ang timbang. Maging ang bituka ay hindi na kayang pigilan ang dumi. Pagkakain ay idinudumi na agad. Kaya naman, ang pagkakaroon ng isang pares ng pakpak para sa iyo ngayon. Maliban sa magandang itsura, wala itong ibang silbi. Hindi pa nga tiyak kung makakalipad. Ayaw niyang maging isang manok na panlupa lang. Ngunit ang mga taong nasa likuran mo ay nakatingin sa harap. Sa dambuhalang tigre na nagkikiskis sa isang higanteng puno na halos 3 talampakan ang lapad. Kasabay ng iyong pagkuskus, naglabas ito. Nang tunog na parang bibigay na sa bigat. Seryoso ba ang lamat na iyon? Sa wakas, naramdaman mong unti-unting nawawala ang pangangati sa iyong likod. Kaya naman, tinigilan mo na ang kawawang maliit na puno sa iyong harapan. Ang grupo ng isang tigre at maraming tao ay nagpatuloy sa paglalakbay. Ngunit may naramdaman kang kakaiba. Isang bagay na talagang kakaiba. Bakit niya nararamdaman na sa kanyang kanang bahagi ay tila mayroong isang heat signal. At mabilis itong papalapit sa kanyang direksyon. Hindi nagtagal, naramdaman na niya ang heat signal na iyon. Na nasa 500 metro na lang ang layo mula sa kanya. At ikaw naman ay ibinaling ang iyong ulo. At tumitig ng diretsyo sa unahan. Bumaba ang iyong katawan, nanigas ang iyong mga binti. Nang mapansin ni Hamada na may mali sa iyo, itinigil din niya ang sasakyan. Base sa sunod-sunod mong mga kilos, mayroong isang nilalang sa paligid na maaaring maging banta sa kanya. Kapitan, humanda sa laban. Kunin ninyo ang mga gamit na pwede pang magamit. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang kagamitan. Matapos muling bumuo ng pormasyong pandigma, dinala ng kapitan ang lahat, sinisikap na manatiling nakatago sa iyong tagiliran at likuran. Habang dinadama sa unahan ang marahan mong paghinga. Ngunit kahit gaano pa ito kabagal, iyon pa rin ang ungol ng isang sinaunang dambuhalang tigre. Tila ba ito ang ugong ng makina ng isang motorsiklo? Dumagundong, kasabay ng paglapit ng kalaban. Unti-unti nang maririnig ang mabibigat na yabag. Kasabay ng mga yabag, tila umakyat sa lalamunan ang puso ng lahat. Lagabog, kasabay ng pagbagsak ng isang maliit na puno. Sa wakas ay nagpakita na ang kalaban. Maging ikaw na handang-handa sa laban. O ang mga taong nasa tabi mo. Maging ang control center na nagmamasid sa sitwasyon gamit ang camera. Lahat sila ay napanganga sa gulat. Hindi man lang sila ng ahas huminga ng malakas. Dahil ang anyo ng dinosaur sa kanilang harapan ay sobrang kakatwa. Isang dinosaur na kamukha ng Zong Bulong ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mga braso pa lang nito ay sapat na ang haba para umabot sa lupa. Ang mga matutulis na tinik sa likod ng siko nito. At ang buntot nitong parang sa isang dambuhalang alakdan. Ang buntot nito, lahat ay nagpapakita kung gaano ito kasindak-sindak. Idagdag pa ang kulay abo at itim nitong balat. At ang nguso nitong mas maikli kaysa sa karaniwang dinosaur. May ilan pang ang nakaramdam ng kakaiba. Na ang ulo nito ay medyo hawig sa ulo ng tao. Roar. At nang makita ka nitong handang-handa. At ang iba pa, tila nakahanap ito ng target. Nagsimula itong yumuko pasulong at umungol ng galit. Roar. Dahil na insulto, nagsimula ka ring umungol bilang sagot. Medyo tamad ka. Ayaw mong makipag-away. Pero hindi ibig sabihin na takot kang makipag-away. Sa katunayan, habang tinitingnan mo ang nanghahamang dinosaur sa iyong harapan. Ang dating nanlalamig na dugo sa iyong puso, ay nagsimula na namang kumulo. Tiyasatin ninyo ang database para sa akin. Kailangan kong malaman kung anong klaseng dinosaur na naman ito. At saan ito bigla-biglang sumulpot. Medyo inip na utos ni Claire. Nagsimulang kumilos ang kanyang mga tauhan. Ito na siguro ang salarin. Halatang halata na kumakain ito ng karne. At dahil sa pangit nitong itsura, halatang hindi ito isang mabuting dinosaur. Pero halata sa salarin na ito, ay hindi ito isang dinosaur na normal ang paglaki. Malamang, isa na naman itong nilalang na gawa sa pinaghalo-halong hybrid genes. At kung sino man ang may gawa nito, walang duda, siguradong si Henry Wu na naman ang may gawa nito. Pagdating sa mga hybrid na nilalang, nakakita na rin si Claire ng mga ganoon. Maging ito man ay ang malupit na Tyrannosaurus Rex na nakatago, o ikaw na laging maamo at masunurin. Bagamat langit at lupa ang pagkakaiba ng ugali nilang dalawa, kahit papaano ay disente pa rin ang kanilang itsura. Sa katunayan, dahil sa iyong mga puti at lilang balahibo, nagmumukha ka pang napaka-cute. Pero ngayon, ang dinosaur sa harap niya ay parang isang dambuhalang alakdan na pinagsama sa isang katamtamang laking theropod dinosaur. At ang tila maikli nitong labi, na sinamahan pa ng mga kakaibang mata, ay nagbibigayan nyo dito na parang tao. Talagang nakakapanindig balahibo. Nang maisip niya iyon, inilabutan si Claire. Ipadala agad ang ikalawang team para sumuporta. Pinapahintulutan bang magdala ng nakamamatay na armas? Habang pinakikinggan ang tanong ng kanyang tauhan, nag-aalinlangan si Claire kung ano ang ipapas siya. Hindi rin siya sigurado kung itong hybrid na nilalang ay mahalaga o hindi. Noong siya pa ang namamahala, wala namang nagsabi sa kanya na ganito pala karami ang mga variant sa parke. Kaya hindi niya masisiguro kung ang nilalang na ito ay isang mahalagang pag-aari. Pinapahintulutan. Pero kung hindi naman kailangan, huwag na huwag ninyo itong papatayin. Hinding-hindi mapakali si Claire sa pagitan ng kanyang responsibilidad bilang tagapamahala at ng buhay ng mga ordinaryong tao. Nahihirapan siyang magdesisyon. Sa huli, wala siyang magawa kundi umasa na ang nilalang na iyon ay magiging kasing sunurin mo.
Habang pinag-uusapan ng lahat ang hindi inaasahang bisita, nagsimula na ang bakbakan. Habang tinitingnan mo ang kakaibang dinosaur na nasa iyong harapan, ikaw ay 120% nakahanda. Sa simula, sinubukan mo pa siyang kausapin. Dahil baka mayroon ka ring jinya sa iyong katawan. Tulad ng malupit na Tyrannosaurus Rex at ng mga Velociraptor. Kung pwedeng iwasan ang laban, mas mabuting huwag ng lumaban. Pero sa sandaling magsasalita pa lang siya, ang kakaibang nilalang na mukhang kalmado kanina, ay agad na bamuka ang bibig at sumugod habang umuungal. Sumalakay na ang kalaban. Ano pa ba ang magagawa niya? Labanan na lang. Hindi niya gustong makipag-away, pero hindi naman sa takot siyang lumaban. Mabilis na nagbanggaan ang dalawang dambuhala. Sa sandali ng kanilang pagkakabangga, lumikha ito ng malakas na pag-ihip ng hangin, na nagpalipad sa alikabok sa paligid. Kaya halos hindi na may dilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng unang pagbabanggaan, agad mong naramdaman na ang lakas ng kalaban ay malayong. Mas mahina kaysa sa iyo, kaya mabilis kang umatras sa labanan. At sa mga sandaling iyon, hindi mo na ikinagulat ng matuklasan mo, na kahit halos magkasing tangkad lang ang kanilang mga balikat, ang matayog na leeg naman ng kalaban ang dahilan, kung bakit mas mataas tingnan ang ulo nito kaysa sa iyo. Pero ano naman ang silbi ng pagiging matangkad? Nang makita mong sumusugod na naman ang dragon na iyon, bumangon ka at tumayo, gamit ang pamatay na galaw ng isang tigre. Pagkatayo mo, ang iyong katawan na may taas na higit sa 5 metro, ay nagpamukha sa iyo na isang dambuhala. Kailangan mo pang ang ibaba ng bahagya ang iyong mga kuko ng tigre, para lamang maabot ang ulo ng kalaban. Isang sampal na may lakas na higit sa 20 tonelada ang iyong pinakawalan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, direktang tinamaan ng halimaw na dragon sa harap mo hanggang sa ito'y mataranta. Ngunit habang tumatagal ang labanan, may napansin kang kakaiba, sa dami ng beses na iwinasiwas mo ang iyong mga kuko. Maliban sa pagtilapon nito dahil sa matinding lakas, parang wala namang tunay na pinsalang naidulot ang mga ito. Ganoon ba talaga siya katibay? Habang naglalaban ang dalawa, ang mga manonood ay mabilis na nagsiatrasan, habang pinapanood ang laban ng dragon at tigre sa kanilang harapan. Ngunit ang lahat ay kampanteng-kampante, dahil kitang-kita na ikaw ang may kalamangan sa laban. Mula sa pananaw ng isang tao, para bang yung kakaibang dinosaur na iyon, ay kusang inilapit ang ulo nito para hayaan kang paluin. Pagkatapos ng 10 pagpalo, nagsawa ka na nang matuklasan mong hindi pa rin ito sumusuko. Diretsong nagbago ka ng direksyon. Sabay na hinampes ang dalawang payat na braso nito. At saka ibinuka ang dambuhalang bibig at kinagat ang lalamunan nito. Walang magawa, hindi na mabilang kung ilang beses siyang tinamaan ng malakas. Siguro ay natuto na rin ito. Ang Scorpius Rex na nagsimulang sumugod ngayon. Sa bawat pag-atake, todo-todo nitong ibinababa ang kanyang ulo. Nagsisimula na nga itong sumugod gamit ang 4 na paa. Para sa'yo, isang yuko lang ang katapat niyan. Sa halip, ang itaas na bahagi ng katawan nito ang nalantad. At ang leeg nito'y direktang napunta sa bibig mo. At dahil sa matalas mong mga mata, agad mong nakita ang iba't ibang mga tinik na nasa katawan nito. Sa isang tingin pa lang, alam mo nang delikado ito. Kaya naman hindi mo direktang sinakmal ang buong lalamunan ng kalaban. Kinagat mo lang ang kalahati. Ngunit kahit na ganoon, kailangan mo lang gumamit ng kaunting puwersa para pigilan ang paghinga nito. Madali mo pa ring matatalo ang kalaban. Kasabay nito, sa sandaling nasa bibig mo na ang leeg ng kalaban, mabilis na naglabas ng buong puwersa ang iyong katawan. Itinulak ang buong katawan ng Scorpius Rex sa lupa, pero ito'y dahil na rin sa iyo sa mga sandaling ito. Ang taas ng balikat mo ay lampas na sa 2.4 na metro. Ang haba ng katawan mo ay higit sa 5 metro, at ang bigat mo ay lampas pa sa 6 na tonelada. Kahit sa bigat o sa haba ng katawan, malayo mo nang nalampasan ang halimaw na ito na may 3.5 metrong taas at 8 metrong haba. At ang mas nakakatakot pa, kahit na ang laki mo ngayon ay higit pa sa limitasyon ng isang pusa, pero napanatili mo pa rin ang liksi ng isang pusa. At ang katangiang ito ay lubusan ng naipakita noong nanghuli ka ng Triceratops dito sa gubat na puno ng mga balakid. Ang Scorpius Rex na sa simula'y gustong magpasikat ng bilis nito, ay tiyak na mabubugbog lang. Pero habang sakal mo ang lalamunan ng kalaban, at handa ka nang magpatuloy sa pagdiin para patayin ito sa sakal, bigla siyang nakarinig ng humahaginit na tunog sa tabi ng kanyang tainga. Kaya sa takot ay agad siyang tumalon. Hindi na niya inisip kung kaya ba siyang saktan ng ataking iyon. Tutal, lamang na siya. Sapat na ang purong lakas niya para matalo ang kalaban. Kaya bakit pa siya susugal, di ba? Mas mabuting maging sigurado para manalo. At dahil sa mabilis niyang pagilag, muntik mo nang hindi maiwasan ang nakakakilabot na ataking iyon. Naramdaman pa nga niya na ang kanyang balahibo ay dumaplis na sa kakaibang bagay na iyon. Matapos niyang muling patatagin ang kanyang katawan, itinoon mo ang iyong tingin sa hirap na makatayo na Scorpius Rex. Doon niya lang nadiskubre kung ano ang sumubok na umatake sa kanya. Isang buntot na parang sa alakdan na puno ng tinik ang gumagalaw-galaw. Sa itsura pa lang, mukha na itong puno ng matinding lason. At totoo nga iyon, isang tusok lang nito ay kayang pumatay ng isang Brachiosaurus. Ang muling bumainggong Scorpius Rex ay tumingin sa kalaban na walang kahirap-hirap siyang pinabagsak. Kung hindi lang nito iwinasiwas ang buntot sa bingit ng kamatayan, malamang ay katapusan na nito. Dahil dito, ang dating nag-aakalang walang tatalo sa kanya, ay nagsimulang umatras dahil sa takot. Habang pinapanood mo ang dahan-daang umaatres na Scorpius Rex, inakala mong natakot na ito.
at handa nang umalis. Ngunit hanggat hindi pa ito nawawala sa kanyang paningin, nanatili siyang nakaalerto at pinatigas ang kanyang mga kalamnan. Wala siyang balak na lumapit at makipagpatayan sa kalaban. Walang kwenta. Bakit naman niya gagawin yun? Nandito siya para maging isang rare at protected animal, hindi para makipagsapalaran ng buhay sa iba. Kaya ganito na lang, lumayas ka, huwag mo akong guluhin. Kahit hindi man maintindihan ng kalaban ang mga salitang sinasabi niya, umungal ka. Para sa kanya, para itong sinasabing nagbabanta lang bago umalis matapos makipag-away sa daan. At habang pinapanood ang Scorpius Rex na naghahandang umatras, ang lahat ng tao sa paligid ay armado. Tila bigla silang nagkalakas ng loob. Hindi inaasahang tahimik nila itong pinalibutan. Dahil nasa tabi ka lang nila, kitang-kita mo ang lahat. Mayroon pang ang isa na kinuha na ang kanyang panghuli. Naghahandang magpakawala ng dambuhalang lambat. Mga gago ba tong mga taong to? Kung kaya ko siyang talunin, hindi ibig sabihin na kaya rin nila. Taka, sira na lahat ng mga electric baton na ginamit nila kanina. Anong akala nila dyan, baka? Gagamit pa ng panilo, at habang dahan-daang sumusugod ang mga tao at malapit nang pumasok sa pinakamagandang saklaw para sa kanilang mga armas. Hindi malaman kung anong nagundyok sa Scorpius Rex. Siguro'y nagalit ito dahil sa tanggal mo. O baka naman natakot sa ginagawa ng mga tao. Hindi inaasahang umungal na naman ito ng galit. At nagsimula ng sumugod. Dahil dito, kahit na gusto mo nang kumalma, napuno ka rin ng galit. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay, hindi mo pa pinahalagahan. Sumusobra ka na, ano? Gamit ang iyong 4 na paa na kanina pa nakahanda, uli kang sumugod para bumangga. Sa pagkakataong ito, hindi na ito laro-laro lang tulad ng dati. Magseseryoso na siya. Samantala, ang Scorpius Rex sa iyong harapan ay nagsimula na ring yumuko. Gamit ang mas mahahabang braso nito, nagsimula itong gumapang. Pero wala itong silbi. Sa tingin mo, mas mabagal pa nga ito kumpara sa takbo niya gamit ang 2 paa kanina. Lalo na kung ikukumpara sa'yo. Sa sandaling nagbanggaan silang dalawa, mariing idiniin ng iyong dambuhalang mga kuko ang ulo ng kalaban pababa. At ang puwersa mula sa malakas na pagsugod ng kalaban ay direktang nag-araro ng isang malaking guhit sa lupa. Kaagad, sa ilalim ng bigat ng iyong nangingibabaw na lakas, ang buong harapang mga paa ng kalaban ay napasubsob sa lupa. Ang payat at mahahabang braso nito ay hindi talaga kayang magbigay ng sapat na lakas. Kahit ang mga natitirang paa nito sa likuran na ayaw sumuko ay hindi rin makapagbigay ng sapat na lakas para makatayo itong muli. Pero hindi mo palalampasin ang pagkakataong ito. Sa sandaling yumuko ang kalaban, mabilis niyang ipinalo ang kanyang kamay na parang sa tigre, at itinumba ang buong katawan nito sa lupa. Pagkatapos ay inilapit ang kanyang dambuhalang bibig sa marupok na leeg ng kalaban. Hindi nakataka-taka kapag ang bibig ng tigre ay bumaon na sa leeg ng biktima nito. Nakatakda na ang lahat, at ang mga tao, na halos wala namang nagawa sa buong pangyayari, ay hindi mapigil ang matakot habang pinapanood ang eksenang ito. Dahil sa sandaling iyon ay natuklasan nila na kung walang sapat at malalakas na armas, sila, bilang mga tao, ay wala man lang karapatang tumuntong sa ganitong larangan ng labanan ng mga dambuhalang halimaw. Gayon din naman, si Claire sa control center, habang pinapanood sa screen ang isang iglap na pagpatay. At ang pagungal mo sa langit pagkatapos, ay hindi maiwasang mag-alangan. Matapos mag-isip-isip, sa huli ay pinili na lang niyang iwaksi ito sa kanyang isipan. Kahit saan pa man sumulpot ang kakaibang dinosaur na iyon, si Henry na lang ang dapat nilang hanapin. Tutal, ang halimaw na ginawa niya ang pumatay sa isa pang halimaw. Ang dambuhalang pasang tila isang maliit na bundok ay kasalukuyang payapang nakahiga sa kanyang trono, habang ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling sinimulan ang iba't ibang pagsusuri. Dahil sa araw na ito, bihira kang magkaroon ng libreng oras. At nasa mood kang hayaan silang suriin ka ng husto. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Dapat ninyong malaman, kahit na napakaamo mo, ngunit kapag sinumpong na ang isang iyon, kahit anong tawag mo sa kanya ay hindi siya lalabas. Bagamat hindi ka naman niya direktang bibigyan ng isang sampal na kasing lakas ng hydraulic press. Pero kapag dumaan siya, ang kanyang buntot ay tatama sa iyong hita at mapapatomba ka. Madali lang para sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Minsan pa nga ay magkukunwari siyang walang ginagawa. Lalapit sa tabi mo at dahan-dahan kang itutulak para matamba. Pagkatapos, magpapakita pa siya ng ekspresyon na para bang wala siyang alam sa nangyari. Masasabi mo na lang talaga na karapat-dapat siyang tawaging ang pinakamatalino at pinakamakulit na hayop dito. Sige na, lumabas na ang resulta ng eksperimento. Tingnan ninyo ito, lahat kayo. Tinitingnan ng mga pinakabagong datos na nakuha. Para sa iba, sanay na sila sa ganito. Taas ng balikat, 2,632 mm. Haba ng katawan, 5,174 mm. Haba ng buntot, 2,873 mm. At ang panghuli, ang pinakakinababahala ng lahat, ang bigat nito. Kung tutuusin, para sa mga ligaw na hayop, ang bigat ay isang mahalagang salik sa kanilang posisyon sa food chain. Kahit pa malakas ka o maliksi, sa huli, ang bigat pa rin ang tunay na basehan ng lakas. Ngunit habang tinitingnan ang impormasyong lumabas sa pagsusuri, naging seryoso ang tingin ni Claire. Muli siyang sumulyap sa iyo, na humihikab pa. At sinabi ng may kaunting pag-aalinlangan, sira ba yung timangan natin? Gumamit kami ng 3 timangan. At pare-pareho lang ang lumabas na resulta. Napahampas sa noo si Claire. Hindi na niya alam kung paano ito iuulat.
Sasabihin ba niyang lumabas ang tigre nila para kumain ng isang triceratops na 3 beses ang laki sa katawan nito? At pagbalik ay dumb-double ang bigat. Pero kung titingnan sa labas, kaunti lang naman ang idinagdag sa laki nito. Normal ba yun? Tapos naisip pa niya yung hybrid na natagpuang patay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung saan nanggaling ang dinosaur na yon. Ang tanging basehan lang ay ang nasa katawan nito. Ang ebidensya ng fusion gene experiment para mahusgahan. Malamang ay gawa ito ni Henry. At posibleng ginawa pa ito bago pa man ang Indominus Rex. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pag-aaral, natuklasan din ng lahat na ang katawan nito ay may matinding lason sa lahat ng mga bahaging matinik, lalo na ang mga tales sa buntot nito. Sa paunang pagtansya, isang turok lang nito ay kayang-kaya ng direktang lasonin at pabagsakin ng isang Brachiosaurus. Pero mabuti na lang, siguro dahil sa karanasan sa pakikipaglaban na nakatatak na sa iyong genes. Hindi mo man lang nasagi ni isa sa mga tinik nito mula simula hanggang wakas. Sa halip, napatay mo ito agad sa isang napakabilis na paraan. Habang pinipigilan ni Claire ang kanyang inis, nakita niya sina Owen at Davis na hindi niya namalayang dumating na pala. At kasalukuyan kanilang pinapalibutan at inoobserbahan. Owen, napilitang lumingon si Owen nang marinig ang tawag. Ang katabi niyang si Davis ay nagbigay ng isang good luck na tingin. Lumapit siya sa harap ni Claire, habang tinitingnan ng aura ng malakas na babae sa harap niya. Paano nga ba sila nagkagustuhan noong una? Isantabi muna natin sina Claire at Owen. Ang komplikadong relasyon ng pag-ibig at pagkamuhi sa pagitan ng magkalabang ito. Habang sinusuklayan ng staff sa tabi, ikaw naman ay masayang-masayang nakadapa sa sahig. Nakatagilid pa nga ang buong katawan mo. Sa wakas, naintindihan na niya kung bakit. Gustong-gusto ng mga pusa na hinihimas sila. Ang sarap sa pakiramdam. Ang dating naninigas dahil sa laban. Ang mga balahibo mo ay lamambat lahat sa sandaling ito. Muling naging makinis at mahaba. At habang tinitingnan ng mahaba at malambot na balahibo sa harap nila. Ang cute at maamong malaking bola ng malagkit na kanin. Mayroon ding sumubok na hawakan ito. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Pero naalala ni Davis na nasa malayo. Ang impormasyong natuklasan nila ni Owen. Kahit na ang nasa harap niya ay kasing amo ng isang tupa. Hindi pa rin siya nang ahas na lumapit para hawakan ito. At ikaw, habang tinitingnan ng kalbong malaking lalaki sa harap mo. Wala kang nararamdamang kahit ano. Naaalala niyang marami ng pelikula ang nagawa nito. Lalo na't napakagaling nitong magmaneho. Ang eksenang hinailan niya ang helicopter gamit lang ang kamay ay talagang hindi malilimutan. Pero kung nandito si Owen, hindi na rin katakataka na nandito si Davis. Tutal, hindi naman niya ako magugulo. Imposible namang makipagkarera siya ng sasakyan papasok sa Jurassic Park, hindi ba? Nag-iba ka ng posisyon, at nagpatuloy sa paghiga, ini-enjoy ang maingat na pag-aalaga ng mga tao sa paligid mo. Ito ang tunay na buhay. Chicago. Si Henry ay casual na nakaupo. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng isang relaxed na posture. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakasandal. Nakapahinga sa likod ng upuan. Ang isang paa ay nakapatong sa tuhod ng kabilang binti. At marahang umuugoy-ugoy. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kapayapaan at kasiyahan. Sa sandaling ito, tila ninanamnam niya ang katahimikan. Ang kanyang mga iniisip ay malayang naglalakbay sa katahimikang ito. Hinahaplos ng kaliwang kamay ang kanyang itim na briefcase. Sa mga oras na ito, napakaganda ng kanyang pakiramdam. Ano pa ba ang mas hihigit sa kaligayahang dulot ng pagkamit ng pambihirang tagumpay sa larangang pinakamamahal mo? Wow, wow, wow. Maligayang pagdating, Dr. Wu. Talagang nagliliwanag ang aming alikabok dahil sa iyo. Isang lalaking may magandang mukha at kulay gintong. Buhok ang lumapit na may ngiti. Ako si Brett Wyden. At ako rin ang namamahala sa Gene Energy Company. Hello. Tinanggap ni Henry ang kamay na inilahad sa kanya. At itinama ang pagkakamali sa kanyang sinabi kanina. Una sa lahat, sa aming mga taga-silangan. Ang karaniwang sinasabi ay nagliliwanag ang aming tahanan. Haha, talagang ang kulturang Chino ay malawak at malalim. Hindi ininda ni Brett ang kanyang pagkakamali habang tumatawa. Sa halip, dir-diretso niyang sinamahan ito patungo sa exhibition hall. Hindi na ito ang unang beses na tayo'y nagkita. Mga ginoo, mga ginang. Ngunit, dahil sa imbitasyon ni President Brett, narito ako upang magrekomenda ng isang plano. Ang Rampage Project. Kalmadong nakatayo si Henry sa entablado. Sa harap ng hindi mabilang na mga presidente na nakasuot ng suit, sinimulan niyang magrekomenda. Para sa kanya, sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang aking personal na mga nagawa. Habang nagsasalita, ipinalabas sa malaking screen ang isang video ng mga dinosaur na kumakain at nangangaso. Para sa karamihan, hindi na ito bago. Bilang mga elite sa kani-kanilang industriya, matagal na nilang naranasan ang lahat ng tungkol sa Jurassic Park. Nakakagulat, nakakamangha, ngunit para sa kanila, masasabi lang na maganda ito. Kung ikukumpara sa isang zoo, mas nangingibabaw ang pagiging bago nito. Bukod doon, wala nang iba. Dr. Wu, nais naming malaman ng isang bagay na mas espesyal. Sige, walang problema. Inilagay ko na ang lahat sa pinakahuli. Bilang tugon sa tanong ng nasa ibaba, hindi na nag-aksaya ng oras si Henry. At dumiretso na sa pinakahuling bahagi, kasabay ng pagpapakita ng sunod-sunod na datos at video footage. Unti-unting nagseryoso ang lahat, ang malupit na Tyrannosaurus Rex. Naglalaman ito ng genes mula sa 14 na iba't ibang hayop. Matutulungan siya ng mga gene na ito, na maabot ang sukdulan sa iba't ibang larangan.
Ayon sa aming mga pagtaya, kapag naabot na nito ang sukdulang laki, ang taas nito ay aabot sa 6.7 metro. Ang haba ng katawan ay maaaring umabot sa 16.9 na metro. At ang bigat nito ay maaaring lumapit sa 20 tonelada. Dahil mayroon itong gene ng Deinosuchus. Kaya naman ang lahat ng ngipin nito ay nakalabas. Hindi pantay-pantay, at mukhang napakatakot, ngunit tiyak na katumbas ito ng pinsalang kaya nitong idulot. Mayroon itong humigit kumulang 74 na ngipin. At dahil naman sa gene ng ulupong, kaya nitong ibuka ang bibig. Hanggang 120 degree para kumagit. At dahil din mayroon itong gene ng pusit at palakang puno, kaya nitong baguhin ang sarili nitong kulay ng katawan para madaling makabagay sa iba't ibang kapaligiran. Ang mga gene mula sa primate, ang nagpapahintulot sa mga braso nito na maging mas mahusay kaysa sa karaniwang dinosaur. Pwede pang ang maglakad gamit ang 4 na paa kung kinakailangan. Katulad ng palad ng tao. Kaya nitong humawak ng mahigpit. Ang pinakamahalaga, dahil sa gene ng ulupong. Kaya nitong matunton ang mga kalaban sa pamamagitan ng thermal sensing. Kasabay nito, kaya rin nitong baguhin ang sarili nitong temperatura ng katawan. Binabawasan ng heat radiation mula sa ibabaw ng katawan nito. Kaya naitatago nito ang sarili mula sa lahat ng kagamitang nakakadetect ng init. Ang tanging kahinaan lang nito ay ang napakalaki nitong katawan. Kaya naman hindi ganoon kabilis ang takbo nito. Pero kaya pa rin itong umabot ng 50 kilometro kada oras. Bukod pa riyan, dahil sa kakaibang istruktura ng katawan nito at sa genes ng Carnotaurus at Velociraptor. Mas nagiging malakas ang puwersa mula sa mga binti nito. At nakakapagsigawa ito ng mga biglaang pag-atake sa malalayong lugar. At hindi pa iyan ang hinahanap natin sa ngayon. Ang tunay nating hinahanap ay mas maliit, mas nakamamatay, at mas matalinong species. Nang marinig ang sunod-sunod na paliwanag ni Henry, naging masidhi ang emosyon ng mga tao sa ibaba. At tamang-tama naman, umakyat sa entablado si Brayden. Gusto kong malanawan ninyo, sa ngayon, namuhunan na tayo ng 10 bilyong dolyar para makapagtayo ng isang hiwalay na espasyo sa outer space. Doon, maaari nating gawin ang anumang posibleng genetic experiment. At sa pagsali ni Henry Wu, naniniwala akong tiyak na mangganggu na tayo sa buong mundo. Isipin ninyo, lahat, magkano ang kailangan nating gastusin ngayon para makapagsanay ng isang kwalipikadong sundalo. Ang mga kagamitan pa lang nila ay nagkakahalaga na ng 10,000 dolyar. Pero ngayon, kailangan lang natin ng kaunting genetic na teknolohiya para makalikha ng isang nakamamatay at tago na killer. At ang pinakamahalaga, hindi kailangan ng death benefits. Pagdating sa puntong iyon, nagbiro pa si Brayden tungkol sa kasalukuyang militar. Dahil dito, nagtawanan ng lahat. Syempre, sumama na kayo sa amin. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Tinitiyak namin na masusuklian ng husto ang inyong puhunan. Sa ilalim ng sikat ng sumisikat na araw sa silangan, isang dambuhalang tigre na may balahibong puting-puti na parang nyebe, ay umuungal ng buong lakas. Ang gininto ang sikat ng araw ay nagbigay dito ng isang maningning na liwanag na nagpatindi pa sa dati na nitong marainggal na anyo na lalo pang naging kapansin-pansin. Buong pagmamalaki mong itinaas ang iyong ulo. Ibinuka mo ang iyong dambuhalang bibig. Ang iyong etengal ay nakabibingi. Tila bayayanigan nito ang buong kalangitan at kalupaan. Yumanig ang alon ng tunog sa hangin. Sa takot, ang mga ibon sa paligid ay nagliparan at nagkanya-kanyang takas. Maging ang Carnotaurus na nasa coral. Ilang kilometro ang layo ay napatili rin sa takot. Sa iyong mga mata na kulay ginto at pula. Tila ba nag-aalab ang mababangis na apoy? Ang bawat hibla ng iyong balahibo ay kumikinang sa sikat ng araw. Matapos ang iyong etengal tuwing umaga, marahan kang humiga ng buong katawan. At sinimulan mong namnamin ang pagsisilbi sa iyo ng mga tao para sa araw na ito. Hindi nagtagal, kasabay ng pag-alingaw ng iyong etengal. Bumukas ang malaking tarangkahan. Sunod-sunod na pumasok ang mga maliliit na sasakyan. Mula roon ay lumabas ang ilang mga tauhan na nakasuot ng malalaking face mask. May hawak silang iba't ibang uri ng brush at tuwalya. Maaga kang pumunta at humiga sa harap ng iyong trono. At sinimulan na rin ng mga tauhan sa paligid ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Dahan-daang itinaas ng puting dambuhalang tigre ang dambuhala nitong ulo na parang isang maliit na burol. Sinubukan nitong i-relax ang mga paa at kamay. Tila sinasabing, handa na ako. Agad namang lumapit ang mga sanay na tauhan sa paligid. Hawak nila ang malalambot na brush. At may kahusayan at dahan-daang sinimulang linisin ang balahibo ng dambuhalang tigre. Parahang dumadampi ang brush sa makapal at puting-puting balahibo ng tigre. Bawat hagod ay puno ng pag-iingat at paggalang. Syempre, mayroon ding mga pasimpleng hahawak dito. At dahil sa kanilang pagsisilbi, pinahintulutan mo na rin sila dahil sa iyong awa. Samantala, ang ilang tauhan ay bahagyang nakaupo sa tabi ng puting tigre. At sinimulang ayusin ng mabuti ang bahagi ng leeg ng tigre. Ang kanilang mga daliri ay maliksing gumagalaw sa pagitan ng mga balahibo. Marahang sinusuklay ang mga ito. Dahil sa takot na masaktan ang marangal na dambuhalang hayop. Talagang ninamnam mo ang ganitong klaseng serbisyo. Bahagya nitong ipinikit ang mga mata. Mula sa lalamunan nito ay may maririnig na mahina at kontentong ungol. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang pagsang-ayon sa mga staff. Nakaayos na ang lahat. Naamoy mo na ang masarap na pagkain. Isang dambuhalang truck ang dahan-daang pumapasok. Para bang nag-aalay ng tributo sa isang hari. At tumayo ka na rin. Nagsiatrasan ng mga staff sa paligid. Alam nila, magsisimula ng kumain ang dambuhalang nilalang na ito sa kanilang harapan. Eleganteng kang lumakad patungo sa tabi ng truck.
Hindi na nga kailangan pang itaas ng truck ang liquor ang lalagyan nito. Kailangan mo lang tumayo ng tuwid. At abot na ng ulo mo ang loob ng may taas na 2.5 metro para magsimulang kumain. Iyong may habang 10 metro. At lapad na 4 na metro, ang dambuhalang lalagyan na iyon ang iyong pinagkakainan. At para mas makakain ka ng maayos, itinukod mo na ang iyong mga kamay sa harap. At ipinatong ang iyong mga kuko sa magkabilang gilid ng truck. Agad na naiwan sa espesyal na pinatibay na truck na ito. Ang bahagyang bumaong marka ng iyong mga kuko sa bubong. Habang pinakikinggan ang malakas na tugtugin. Kahit hindi mo man maintindihan ang kahulugan nito. Pero anong pakialam mo? Ito ang masaya, di ba? Sumilip ang dambuhala mong ulo mula sa loob ng truck. Karne ng baka. Oras ng lumamon. Kasabay ng malalakas na tunog ng iyong paglamon. Ang buong truck ay lumalangit-ngit dahil sa iyong pagdiin. Aakalain mong masisira na ito sa susunod na segundo. Pero mabuti na lang at sinubukan mo pa rin. Isandal ang iyong bigat sa sarili mong mga paa sa likod. Tutal, komportable namang sandalan ang truck na ito. Kung talagang masisira mo ito. At hindi komportableng truck ang dumating sa susunod. Problema na iyon. Tapos nang kumain, wala kang pakialam sa mga tira-tira sa gilid ng bibig mo at mga mumo sa iyong mukha. Dahan-dahan ka pa rin bumalik sa iyong trono. Ang mga staff na kanina'y umatras ay mabilis na lumapit para ipagpatuloy ang gamit ng kanilang mga kagamitan para tulungan kang ayusin ang iyong balahibo at ang mga tira-tira sa iyong mukha. Ginagamit pa nila ang isang espesyal na makina na ipinapasok sa iyong nakabukas na bibig para linisin ang mga tirang pagkain sa pagitan ng iyong mga ngipin. At pagkatapos nito, kailangan mo na lang matulog ng mahimbing. Maghintay na lang na matapos maglinis ang kanyang mga tagapaglingkod. Ang sarap talaga ng buhay. Naisip niya na kung ganito lang ang pamumuhay. Kaya niyang mamuhay ng ganito habang buhay. Minsan, naiisip ko tuloy, baka sa susunod kong buhay, maging tigre na lang din ako. Ang sarap pala ng buhay nila. Puno ng inggit na tiningnan ni Davis ang natutulog na ikaw sa ibaba. Pero hanggang doon na lang iyon. Ang kasiyahan ng mga tao ay hindi lang basta kayang punan ng ganitong klaseng buhay. Davis, kumusta na si Jonas? Nag-reply na ba? Pagkatapos lang ng kanyang malapitang pakikipag-ugnayan sa mga Velociraptor. Agad-agad na pumunta si Owen para alagaan ang isa pa niyang mahal na alaga. Pero halatang halata, sa pagtingin sa kalmadong lagay nito at sa mga organisadong staff. Naramdaman niyang sobra lang siya bilang tagapag-alaga. Pero, para maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari rito, pansamantala muna niyang hiniling kay Davis na bantayan ito para sa kanya. At ang mayaman na parke ay pansamantala rin. Kinuha si Davis bilang iyong security consultant. Hindi pa siya nagre-reply hanggang ngayon. Pero sa tingin ko, tatawagan ka na lang niya ng direkta. Yung relasyon naming dalawa, alam mo naman kung ano yun. Kring, kring, kring. Hi, nabanggit lang. Ayan na, tumatawag na. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-vibrate ang cellphone ni Owen. Victor, hinahanap ka ni Dr. Wu. Habang mahimbing kang natutulog, nakarinig ka ng isang marahang tapik. Pagmulat mo ng iyong mga mata, nakita mong si Ann pala iyon. Na malakas na kumakatok sa iyong ulo. Pero ang kakarampot na lakas niya sa'yo. Halos wala itong pinagkaiba sa paghawak, kaya't dahan-dahan siyang tumayo, tila isang bundok na nakatindig. Habang si Annie naman, tinitingnan pa lang ang hita, nang dambuhalang mas matangkad pa sa kanya. Kahit na alam niya ang ugali nito, hindi niya maiwasang mapa-atres. Sumagot ka na lang basta, bilang pagpapakita na nauunawaan mo, ikaw, ay nagsimulang maglakad papunta sa malaking pinto. Habang pinapanood kang napakasunurin, wala nang nagawa si Annie kundi ang umiling. Lihim niyang hinangaan kung gaano kaganda ang relasyon nito kay Dr. Wu. Sa kabilang banda, habang may iniisip sa harap ng computer screen, narinig ni Henry Wu ang isang ingay mula sa labas ng laboratorio. Pinindot niya ang isang butonye sa kanyang mesa. Bumukas ang malaking pinto, isang dambuhalang mas mataas pa sa isang palapag ang dahan-daang pumasok. Sa katunayan, para mas maalagan ka ng malapitan. Pagkatapos bumalik mula sa Chicago, wala talagang pakialam si Henry na ang kanyang numero 1 eksperimento, ang Scorpius Rex, ay pinatay mo. Katunayan, habang pinapanood ang video, hindi niya napigil ang humiyaw sa tuwa. Isang tama lang, patay agad. Dapat mong malaman, sa isipan ni Henry, ang lakas ng Scorpius Rex ay hindi nalalayo sa lakas ng Indominus Rex. Ang mga makamandag na tinik sa buong katawan nito ay sapat na para sa sinumang kalaban na unang makakaharap nito na magdusa ng husto. Ngunit sino ba namang mag-aakala na sa unang beses mong makipaglaban ng patayan ay nagawa mo agad itong mapatay sa unang pagkikita nyo pa lang. Pagkatapos noon, hindi ka lang niya sinisi. Sa halip, ginawa niya pa ang lahat para sa paligid mo. At nagtayo siya ng isang bagong experimental base. Para pang ang mapagbigyan ng iyong laki. Nagpagawa pa siya ng isang pintong may 5 metrong taas, 3 metrong lapad. Kaya lang, habang tinitingnan ang nasa harapan niya, isang dambuhalang lampas 4 na metro na ang taas. Lihim na naisip ni Henry. Siguro kailangan ko pa itong pataasin ng kaunti. Tutal, base sa bilis ng paglaki ng isang tigre. Sa ngayon ay wala ka pang 2 taong gulang. Pwede ka pang lumaki. Ang tao mula sa Gene Energy Corporation ay darating ngayon para suriin ang progreso ng pagpapalaki sa iyo. Pagdating ng oras, kumilos ka ayon sa Senador Yesco. Huwag kang magpapakitang masyadong matalino o malakas. Ang Gene Energy Corporation, hindi lang ito ang pinakamalaking tagapondo ni Henry noon.
Ito rin ang kanyang tunay na dahilan sa pagpunta sa Chicago. Gusto ng kumpanyang ito na ilagay ang mga dinosaur sa militar, para gamitin bilang mga sandata sa digmaan. Umaasa silang makakagawa si Dr. Wu ng mga dinosaur na aayon sa kanilang mga kinakailangan. Ito ang isa sa mga dahilan sa likod ng Indominus Rex at ng tunay na pagsilang ng Indoraptor. Kung hindi niya nakita ang isang mas malawak na mundo, marahil ay makukontento na lang talaga siya sa paglikha ng dalawang ito. At ipagpalit ito para sa kaunting kasikatan at pera. Pero ngayon, namulat na siya. At naiintindihan mo na rin. Kahit na pamilyar pakinggan itong Gene Energy Corporation, base sa tono ng pananalita nila, ang matabang lalaki sa pelikula ay malamang na ipinadala nila. Matagal na silang mahilig gumawa ng mga sandatang pandigma na maaaring pumalit sa mga tao. At sa mga ito, ang mga dinosaur ang kanilang numero unong pagpipilian. At ngayon, halatang idinagdag na rin nila ako, nakamukha ng isang tigre. At ang bagay na ito ay maituturing na masama para sa akin. Ayaw niyang maging isang lintik na makina ng digmaan. Gusto niya lang ng isang tahimik na buhay. Kaya't agad niyang itinango ang kanyang malaking ulo, si Dr. Wu, para maiwasang hindi mo maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ay inulit ito ng isa pang beses bago kumuha ng isang bote ng pulang-pulang gayuma. Ito ang kanyang obra maestra. Ilang taon na ang nakalipas, matapos niyang malaman ang tungkol sa mahiwagang bulaklak na tinatawag na blood orchid. Pinalawak niya ang kanyang sideline sa larangan ng mga gayuma. Sa lahat ng taon ng pagpapakain sa iyo, nakita rin niya na ang bagay na ito ay kayang madaling magbigay ng enerhiyang kailangan ng mga hayop. At mayroon pang ang mga hindi inaasahang benepisyo. At hindi magtatagal. Oras na para suriin ang mga resulta. Inaasahan mo rin ito. Nakikita rin niya na patuloy na pinapabuti ng kabilang panig ang pulang gamot na ito. Kung hindi, kahit na biglang lumaki ang katawan niya ngayon, naamoy pa rin niya ang napakabangong amoy mula sa bote ng gamot na iyon. Maaari pa nga nitong punan ng kasalukuyang higanti niyang katawan para sa enerhiyang kailangan. Malapit na ang oras para tikman niya ang bunga ng gawa ni Henry. Habang magkaiba ang iniisip ng tao at ng tigre, pagsapit ng gabi, ang security director ng Gene Energy Company, ang baliw sa militar na umaasang gawing sandata ang mga dinosaur, si Victor Hoskins ay dumating sa experimental base. Si Hoskins ay isang lalaking may uban na, at medyo matabang nasa katanghaliang gulang. Mayroon siyang maayos na gupit na balbas. Sa sandaling ito, nagtatago siya sa likod ng ligtas na salamin at nanunood. Sa puting dambuhalang gumagala sa loob ng kulungang iyon, dahil sa bentahe ng pinagsamang genes. Sa kasalukuyan, ang Indominus Rex ay lumaki na hanggang 15 metro ang haba. Ito na sa buong isla. Ang walang dad ang pinakamalaking dinosaur na kumakain ng karne. Hindi kabilang ang Mosasaurus sa mga dinosaur. At kung isasama pa ang walang katapusan nitong genetic abilities, isa talaga itong perpektong sandata para sa digmaan. Labis din niya itong ikinatuwa. Hindi kumibo si Henry Wu. At sinabi ng may mahinahong ekspresyon. Sunod, tingnan natin ang isa pang subject. Tumango si Hoskins na puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang minuto, ang eksena ay nagbago mula sa isang malaking breeding base na may matataas na pader patungo sa isang mas malaki pang kulungan. Noong una, tinitingnan ni Hoskins ang lugar na mas malaki pa kaysa sa kinalalagyan ng Indominus Rex, at inakala niya kaagad na isa itong top-level predator. Pero nang tingnan ni Hoskins at Henry, ang malaking pasang puti sa ibaba na nakahiga sa trono na parang isang matanda, na hindi man lang gumagalaw at tila tumatanggap lang ng pagkain mula sa mga tao, napangiwi sila. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Wala siyang makitang kahit anong sigla o buhay dito. Nabigo ang fusion experiment, katulad ng mga tigre at leon na iyon. Isa siyang liger na resulta ng crossbreeding. Talagang mabilis na lumalaki ang kanyang katawan. Posibleng sa hinaharap, siya ay lumaki pa ng mas malaki kaysa sa Indominus Rex. Ngunit napakarami niyang depekto, kahit na ang pinakasimpleng bagay, tulad ng paglalakad ay maaaring ikamatay niya. Teka, ano naman ang musikang iyan? Habang pinakikinggan ang malakas na musikang tumutugtog, lalo na ang mga mapangahas na liriko nito. Hindi ba't ito ang booty music? Gusto niya ang musikang ito. Noong pinapili namin siya, ito mismo ang pinili niyang pakinggan. At walang tigil pa siyang tumango-tango habang nakikinig sa seryosong paliwanag ni Henry. Muling ibinaling ni Hoskins ang kanyang tingin sa ibaba. Tayo na kahit sa pagkain ay kailangan pa ng tulong ng tao. Sa huli, isa lang ang naging komento niya. Hindi ito kwalipikado. Doktor, sana sa susunod ay makagawa ka ng mas maraming dinosaur na tulad ng Indominus Rex. Almadong sinabi ni Dr. Wu. Siyempre, ipagpapatuloy ko ang pananaliksik at paglikha. Pero para makagawa ng isang halimaw na tulad ng Indominus Rex, napakataas ng gastos. Matapos makakuha ng bagong pondo, lumapit si Henry sa tabi mo sa ibaba, habang tinitingnan ng papalayong si Hoskins. Lumingon ka at umungol kay Dr. Wu. Ang ibig sabihin ay, Hoy, Wu, bilisan mo na ang pulang serum. Nagugutom na ako. Naghihintay pa siyang kumain. Ay, hindi pala. Para suriin ang kalidad ng serum. At halata namang naintindihan ni Henry ang ibig niyang sabihin. Muli siyang bumalik sa laboratorio. At agad na naging abala sa kanyang trabaho. Kinabukasan ng umaga, isang bagong araw sa Jurassic Park. Isang tren na naman na puno ng mga bisita. Ang pumasok sa tarangkahan ng parke, si Zack at si Gray. Ang dalawang batang magkapatid na ito, ay kasama sa grupo ng mga turista. Ang kanilang tiyahin, ay ang operations manager ng Jurassic Park na si MS. Claire.
Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang nanay ay ipinadala sila para mamasyal sa Jurassic Park, habang ang isang kapatid ay mukhang nababagot at ang isa naman ay tuwang-tuwa habang namamasyal sa parke. Ang kwento ng Jurassic World isa ay opisyal nang nagsimula. Ang nanay ni Zack at Gray ay orihinal na gusto sanang ang kapatid niyang si Claire ang maglibot sa magkapatid. Pero si Claire ay abala sa mga sandaling iyon. Kaya inutusan na lang niya ang kanyang assistant na si Zara para samahan ang dalawang pamangkin. Habang siya naman ay ipinapakilala ang parke sa mga investor. Mula noong makuha ang dugo ng dinosaur, mula sa lamok na nasa amber at eye clone ito, hanggang sa ngayon, ang bagong henerasyon ng mga kabataan ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan totoong may mga dinosaur. Ang unti-unting pagiging karaniwan ng mga dinosaur ay nagdulot ng pagdududa sa mga investor tungkol sa potensyal ng Jurassic Park. Ngunit ginamit ni Claire ang konsepto ng Indominus Rex para kumbinsihin ang mga investor sa pananaw ng mga namamahala ng Jurassic Park. Para patuloy na makaakit ng mga turista, kailangan nilang gumawa ng mas malaki at mas mabangis na mga dinosaur para magbigay sa mga tao ng mas matinding pananabik at tuwa. Matapos umalis ng nasisiyahan ang mga investor, dumaan si Claire sa control room para alamin ang tungkol sa kamakailang insidente ng pagtakas ng isang dinosaur mula sa kulungan nito. Siyempre, ang pagtakas ng isang herbivore dinosaur mula sa kulungan ay isang maliit na bagay lang dito na madali namang naayos. Pwede bang kumilos si Hu ngayon? Pwede. Sobrang sabik niya ngayon. Kung ganoon, payagan mo na siyang umalis. Mula noong ikaw ang mamahala, tumaas ng husto ang antas ng seguridad sa buong parke. Walang dinosaur na hindi pa nakakatikim ng kamay mong bakal. Sa huli, kasama ang may-ari ng parke na si Mas Ronnie, pumunta siya sa breeding facility ng Indominus Rex. Nakatayo sa tabi ng glass wall kung saan kahapon ay natakot si Hoskins. Dahil sa pananakot ng Indominus Rex, inabot ni Simon ang kamay at hinaplos ang mga bitak sa salamin sa harap niya. Ganyan ba talaga ang ugali niya? Oo, tama ka. Sadyang napakabangis niya. Noong una, umaasa pa akong magiging kasinsunurin ito ng puting tigre. Masyadong maliit ang tsansa na maging tulad ng puting tigre. Dahil hindi naman lahat ay katulad niya. Kung ganoon, mas kakailanganin kong abalahin ka para rito. Tutal, nabawasan ka ng isang security para sa dinosaur. Medyo may pagrereklamo sa sabi ni Simon. Talaga namang napakasunurin niya. Sobrang amo niya na hinahayaan niyang umakyat ang mga tao sa kanyang likuran. At isa ako sa kanila. Bagamat kapag natuklasan ka na niya, siguradong mabilis kanyang ipapagpag pababa. Pero kahit papaano, nakasakay siya sa isang dambuhalang tigre na ilang metro ang taas, hindi ba? Ang kaso, sayang. Dahil noong mga oras na iyon, hindi man lang siya nagpakuha ng litrato. Habang sila'y nag-uusap, lumitaw ang anyo ng Indominus Rex mula sa gubat. Sumungaw ang napakalaki nitong ulo, at direktang kinagat ang biktima nito para hatiin sa dalawa. Dahil sa iyo, maraming beses nang nagkita sina Owen at Henry, at napag-usapan na nila ang kani-kanilang pananaw tungkol sa mga hayop. Dahil sa paalala ni Owen, espesyal na ipinag-utos ni Henry na bigyan ito ng buhay na hayop para kainin. Sa halip na sundin ang orihinal na plano, na gumamit ng mechanical device para maghulog ng mga tipak ng karne. Nasiyahan si Simon sa ipinakita nito. Marahan siyang tumango. Sakto ito sa kanyang mga inaasahan sa simula. Mas malaki, mas mabangis. Bagamat hindi ito kasing amo niya. Pero bilang isang exhibit, sapat na ito. Sa ngayon, para sa kanya, hindi na nga ganoon kahalaga ang Indominus Rex. Dahil sa hinaharap, plano na niyang i-upgrade ang Jurassic Park para maging isang ancient creatures park. Sa panahong iyon, kahit pakaharapin niya si Hammond, kaya na niyang tumayo ng taas noo para ipaalam sa kanya na mas malakas ka. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin pabalik sa lamat ng salamin sa gilid. Pumunat ang kanyang noo. Naramdaman niyang may problema sa seguridad ang base. Bilang isang napaka-responsableng amo, agad niyang inutusan si Claire na hanapin ang dinosaur expert na si Owen para sa isyu ng seguridad sa breeding facility ng Indominus Rex. Para humingi ng payo, dati ay magkasintahan sina Claire at Owen. Kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa relasyon nila. Dahil dito, medyo nag-aalangan si Claire. Pero masigasig pa rin siyang naghanda para hanapin si Owen. Samantala, si Owen naman ngayon ay mukhang napaka-relax. Nakahiga sa tiyan ng malaking puting pusa sa likuran niya. Ang malambot at mainit na balahibo ay nagparamdam kay Owen, na parabang nakahiga siya sa mga ulap. Pagkatapos ayusin ang usapin kay Hoskins, hindi mo na natiis ang pag-iisa kaya direkta kang tumalon palabas. Mula sa bakod na para sa'yo ay napakakatawa-tawa. Habang naglalakad-lakad ka ay sakto namang tinawag ka ni Owen para awatin ang nag-aaway na Tyrannosaurus. Dahil wala kang ibang magawa, pumayag ka na rin sa hiling niya. Simula noong lagi ka na lang nasa loob ng bakod, at kapag nababagot ka ay lumalabas para aksidenteng ayusin ang alitan ng mga dinosaur. Nagbigay ito ng mas maraming ideya sa mga tauhan ni Claire. Bakit hindi nila hayaan ang isang dambuhalang halimaw? Nalutasin ang alitan sa pagitan ng mga dambuhalang halimaw. Kaya naman, nabuo ang Tiger Security. Ang nakakahiya nga lang, ang mga ganitong bagay ay karaniwang nakadepende sa mood mo. Kapag nasa mood ka, handa kang makialam. Kapag wala ka sa mood, kahit anong tawag nila sa'yo ay hindi ka tumutugon. Matapos matanggap ang mensahe, tiningnan ni Owen ang cellphone sa kanyang kamay. Tinapak niya ang malaking bowl ang malagkit sa likuran niya. May gagawin ako, malaya kang gumala, pero huwag kang mananakot ng tao. Sige, umalis ka na, umikot ka ng higa, itinaas mo ang iyong buong tiyan.
Sa ganitong paraan, mas makakapagbilad ka sa araw. Napakasarap talagang humiga sa damuhan at magpa-araw. Pinagmasdan ka ni Owen habang mahimbing ka pa ring natutulog. Wala siyang nagawa kundi ang umiling na lang. Sumakay siya sa kanyang motor at umalis. Nang makaalis na si Owen, ikaw naman, na nakatulog ng sapat, ay nagsimula ng gumala-gala. Habang tinitingnan mo ang mga dinosaur na pare-pareho lang ang itsura, humikab ka at iwinasiwas ang iyong buntot ng tigre. At saka ka nagdiretso papunta sa kagubatan. Iniwan mo lang ang mga dinosaur na nagpanik noong una. Pero kalaunay na nahimik din. Araw-araw kayong nagkikita, kaya ngayon, hindi ka na gaanong interesado sa kanila kumpara noon. Kumpara sa mga dinosaur na nagpapanik sa tuwing nakikita ka, at tumatakbo at nagsisigawan kung saan-saan. Mas interesado ka ngayon sa mga lugar kung saan nagtitipon ng mga tao. Sa madaling salita, mas interesado ka sa tourist area. Dahil doon, makakahanap siya ng mas maraming interesanteng bagay. Para maaliw ang kanyang sarili na ngayon ay isa ng tigre. At kailangan mo lang gamitin ang iyong napakasensitibong pang-amoy. At kaya na niyang matukoy ang karamihan sa mga lugar sa Jurassic Park. Sa gitna ng samot-saring amoy ng mga turistang tao, natunton niya ang amoy na nagmumula sa isang grupo ng mga bata o mga herbivore dinosaur na hindi pa gaanong matanda. Dahil naka-activate na ang kanyang optical camouflage. Walang sino mang tao o camera ang nakapansin sa kanya habang naglalakbay. Dahil sa Viper genes na nasa kanyang katawan, immune siya sa kahit anong thermal sensing device. Pagdating naman sa signal ng GPS, ikaw, na bihasa ng kumontrol ng electromagnetic pulse, ay kailangan mo lang kontrolin ng bahagya ang balahibo sa iyong katawan para makagawa ng isang maliit na magnetic field. Madali mong nagugulo ang signal. Ang maliit na magnetic field na ito ay nakakagulo lamang sa mga electronic device na nasa loob ng radius na hindi hihigit sa 10 metro mula sa kanyang katawan. Kung gugustuhin niya, kaya niyang maglagay ng mas maraming enerhiya sa balahibo sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, mas lalawak ang sakop nito, at mas lalakas pa ang puwersa. Pero kung gaano kalaki, hindi pa niya alam dahil hindi pa niya nasusubukan. Ang pinakamalupit sa lahat ay natuklasan niyang kaya niyang kontrolin ang ganitong klaseng kapangyarihan ng walang kahirap-hirap. Kaya niyang guluhin ang signal. Sa halip na direktang sirain ang mga electronic device. Ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay, lahat ng ito ay siya lang mismo ang nakaisip. Dahil dito, ang mga tauhan sa control center ay nagduda kung may problema ba sa kanilang mga kagamitan. Sa kabilang banda, si Henry ay tila may malalim na iniisip nang makita ang lahat ng ito. Sa huli, iminungkahi niyang alisin ang tracker sa loob ng iyong katawan. Tutal, ikaw ang sa buong parke. Ang pinakamaasahang nilalang, at ang mga nakasanayan ay isang mapanganib na bagay. Katulad na lang ngayon, dahil solado mo na ang lahat ng daanan sa tourist area. Nagsimula ka ng madaling makalipat-lipat sa pagitan ng mga bakod. Hindi niya kailangang makipagsiksikan sa mga tao. Kailangan niya lang humanap ng isang bakanteng lugar sa loob ng isang kulungan. At pagkatapos ay tumalon doon. Sa katunayan, gamit ang paraang ito, minsan ay pumupunta pa siya sa kulungan ng Tyrannosaurus Rex. Para pagmasdan ito, habang kumakain, ang Tyrannosaurus Rex na ito ay isa sa mga orihinal na dinosaur ng Jurassic Park. Matanda na ang edad nito, puno ng mga peklat ang kanyang katawan. Pero hindi nito naaapektuhan ang kanyang kalakasan at kabangisan. Masasabi na, sa buong mundo ng Jurassic, maliban sa taong si Henry Wu, ang isa pang pangunahing bida ay ang nasa iyong harapan. Ang Lola T-Rex na si Rexy. Naaalala niya na tila ipinanganak ito noong 1988. Kung bibilangin mula ngayon, dapat ay 26 na taong gulang pa lang siya. Maituturing na ba itong matanda para sa isang dinosaur? Ang naaalala lang niya ay noong kalaunan, kinalaban nito ang Indominus Rex. Sa simula ng kanilang laban ay lamang siya. Ang malaking ulo ng T-Rex ang nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan. Pero sa kasamaang palad, masyadong mahina ang kanyang katawan. Hindi marunong lumaban ng patas ang Indominus Rex. Ang dalawang napakahabang braso nito ay may kukumpara na sa mga braso ng Therizinosaurus. Kung ikukumpara roon, ang eksena kung saan nakipaglaban siya sa Giganotosaurus, doon talaga makikita ang kanyang katandaan. Halos mamatay na siya, siguro dahil sa pag-iisip na parang nanonood siya ng isang bituin. Madalas kang pumupunta dito para tahimik siyang pagmasdan. Hindi ko lang alam kung bakit matapos ang madalas naming pagkikita, biglang lumitaw sa isip niya ang napakaraming ba't ibang paraan para talunin ang kalaban. Matapos iwaksi ang mga kakaibang kaisipan sa kanyang isip, natuklasan mo rin ang isang sariling kalamangan. Sa paglalakad gamit ang 4 na paa at malakas na lakas ng baywang. Madali niyang mapapatamba ang anumang theropod dinosaur sa lupa. Ang shoulder throw ng pusa ay napakahusay. At ang mga kalaban na tulad ng theropod dinosaur na mabigat ang ulo at magaang ang paa, ay perpektong target para sa shoulder throw. At kapag bumagsak na ang biktima, tiyak na ang tagumpay ng tigre. Walang duda, ngunit sa dami ng beses na pagpunta, kahit na siya ay lubos na maingat, may isang beses pa rin siyang natuklasan ng kalaban. Buti na lang at malapit ng maghating gabi noon. At walang gaanong customer, kaya't direkta siyang nagpakita, at nakipag-away sa kabilang panig. Tungkol naman sa resulta, syempre, siya ang nanalo. Hindi niya man lang kailangang seryosohin. Sapat na ang tumayo at iwagayway ang kanyang meow-meow fist, para matalo ang kalaban na hindi na makasagot. At sa kanyang paningin, ang Tyrannosaurus Rex na may maikling mga braso, ay hindi man lang kasing mapanganib ng Scorpius Rex. Bawat pagtatangkang sumugod sa iyong paningin, ay tila pagbibigay lang ng kalaban ng isang malaking ulo bilang target.
Matapos makatanggap ng maraming aral, natuklasan din ng Tyrannosaurus Rex, na ang taong ito ay isang bata pa lamang na wala pang 2 taong gulang. Ngunit itong kakaibang bata na ito, ang laki ng katawan ay hindi mas maliit sa kanya. Ang lakas niya ay higit pa sa sarili ko. Pero nahahalata rin niya na ang kausap niya ay wala namang banta sa kanya. Para lang itong isang laro ng bata. Kaya sa tuwing ginugulo mo siya, tinatamad na siyang patulan ka. Sa Gentle Giants Petting Zoo, hindi siya lumapit sa siksik ang tao. Sa halip, mabilis siyang umakyat sa isang malaking puno sa tabi. Mula sa itaas, tinanaw niya ang buong paligid. Mabilis, natagpuan niya sina Zack at Gray. Ang magkapatid, mahahalagang karakter sa pelikula. Sa sandaling ito, si Gray ay tuwang-tuwang naglalakad. Pinagmamasdan ang mga Triceratops sa loob ng park. Mga Gallimimus at iba pang dinosaur na payapang naglalakad. Maririnig ang masasayang tawa at hiyawan ng mga bata, kasama ang kanilang mga magulang. Maraming bata ang nakikipag-ugnayan sa mga dinosaur dito. Pero si Zack, bored na nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal, inayla na rin ng tuwang-tuwang si Gray ang nag-aatubiling. Si Zack papunta sa kulungan ng T-Rex. Tuwang-tuwa nilang pinanood mula sa itaas ang pagpapakain sa T-Rex. Sa harap ng 13.8 metrong haba na T-Rex, ang maliit na kambing ay parang isang putahe na lang. Kung hindi lang ito nakatali. Sa bilis nito, baka, kayang-kaya niyang takasan ang T-Rex. Pero ngayon, nakatali ang mga binti nito. Kasabay ng paglitaw ng mabangis. Dambuhalang anyo ng T-Rex mula sa kagubatan. Walang kahirap-hirap nitong nilamon ng buo ang kambing. Ang mga turistang nanonood sa likod ng salamin ay napasigaw sa gulat. Nakuha rin ito ang atensyon ng magkapatid. Ang madugong eksenang iyon ay hindi nakatakot sa teenager na ito. Sa halip, lalo pang tumaas ang kanyang adrenaline. Pero, ang dating tuwang-tuwa na si Gray ay nagulat sa nakita niya sa salamin. Napansin niyang tila may kakaibang espasyo sa likod ng T-Rex. Mukha itong parang isang gumagalaw na transparent na salamin. Paminsan-minsan pa nga ay may nakikita siyang bahid ng kulay lila. Pero nang susubukan na niyang linawin ang kanyang mga mata, at tumingin muli, nakita niyang nawala na ito. Wala nang kahit ano. Nakita mo yun. Ang alin? Walang ganang ibinaba ni Zack ang kanyang cellphone. Habang pinapakinggan ang sinasabi ng kanyang kapatid. Nakita ko sa likod ng T-Rex. May dumaan na malaking bagay. Tapos, parang nag-iiba ang kulay niya. Paanong mangyayari yun? Namamalik mata ka lang siguro. Kahit chameleon pa yan, wala namang ganun kalaki. At isa pa, teritoryo ito ng Tyrannosaurus Rex. Sa tingin mo ba hahayaan niyang may ibang nabubuhay na nilalang dito? Habang pinakikinggan ang paliwanag ng kanyang kuya, pilit na lang na isinantabi ni Gray ang kanyang natuklasan. Pero pakiramdam niya talaga ay hindi ito guni-guni. Baka nga isa pa itong top predator. Habang tinitingnan ng bowl ang salamin na gumugulong sa damuhan. Hindi ko alam kung bakit. Bigla ka na lang nakaramdam ng kakaibang pagnanasa. Mahilig ba ang mga pusa sa bola? Matagal nang naka-activate ang kanyang mimicry skin at thermal sense. Panatag siyang naglalakad sa gitna ng mga dinosaur. Sa taas niyang higit pa sa isang palapag ng gusali, sigurado siyang kayang-kaya niyang kagatin ang leeg ng kahit anong dinosaur sa paligid. Kahit pa ang Brachiosaurus na kilala sa laki nito. Isang talon lang para sa kanya. Ngayong nakatayo na siya ng tuwid. Kaya niyang pilit na idiin ang isang Triceratops. Sa kaunting angat lang ng ulo ay kaya niyang kagatin ang leeg ng isang Apatosaurus. Sa laki ng katawan niya ngayon, masasabi niyang, kahit pa makipagsabayan siya sa Indominus Rex ng harapan, hindi siya matatakot kahit kaunti. Siyempre, kung kayang iwasan ang laban, mas mabuti. Mas pabor siya sa kapayapaan. Dahil sa likas niyang catamaran, ayaw niyang gumalaw masyado. Maliban na lang kung para maglibang. Graobor, kasabay ng isang etenggal ng tigre na hindi malaman kung saan nanggaling. Nagsimulang magkagulo sa buong damuhan. Maraming dinosaur ang nakarinig sa etenggal na parang tawag ni kamatayan. At dali-daling nagsitakbuhan. Samantala, ang dalawang magkapatid na nasa gitna ng mga dinosaur ay medyo tuliro pa. Dahil hindi pa sila nakarinig ng etenggal ng tigre. Hindi nila nakilala kung kanino galing ang boses na iyon. Pero base sa pagkataranta ng mga dinosaur sa paligid, malamang ay isang dambuhalang predator. Pero teka, may mali rito. Hindi ba sinabi sa introduction na puro herbivore lang ang mga dinosaur dito sa kapatagan? Saan nanggaling ang carnivore na dinosaur? Pero maya-maya lang, nakita na rin ng magkapatid ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang napakalaking tigre na iyon. Si Gray, na nakaupo sa loob ng sphere, ay nagduda pa nga. Na kahit tumalon pa siya, hindi niya maaabot ang hita nito. At para naman kay Zack, dahil mas matanda, siya ay nagsimula ng walang tigil na yugyugin ang joystick sa kanyang kamay. Kahit saan pa man nanggaling ang nilalang na ito. Pero ang higit sa 30 sentimetro. Nadambuhalang pangil nito, sa isang tingin pa lang ay malalaman mong kumakain ito ng karne. Kahit na sinabi sa video, na kayang harangin ng salaming ito ang bala. Pero ayaw niyang isugal ang sariling buhay para subukan ito. Ngunit, sa gitna ng kaguluhan ng napakaraming dinosaur, sa tuwing susubukan nilang gumalaw, lagi silang nababangga ng mga dinosaur sa kanilang tabi. Maging ito man ay ang bungo ng Triceratops na parang kalasag, o ang malapader na dambuhalang katawan ng Brachiosaurus. Kahit ang ordinaryong pagwagayway ng Stegosaurus, sa mga tinik sa buntot nito ay kayang silang ibangga kung saan-saan. Nahihilot na lilito, at habang pinapanood mo ang lahat ng ito, umupo ka rin, itinayo ang iyong mga braso, para kang isang malaking pusa na nanunood ng isang palabas. Ninanamnam ang panonood sa iyong sariling obra maestra.
Gustong-gusto mo talagang manood ng gulo. Ang totoo, noong kasagsagan ng pakikipaglaro mo sa dalawang bata, si Owen, na inimbitahan ni Claire, ay kasama na. Niya na nakatayo sa kulungan ng Indominus Rex. Habang tinitingnan ang dambuhalang lamat sa salamin na dulot ng pagbangga, medyo kinakabahan siya. Isa na namang pinagsamang nilalang. At isa pa, galing ito sa pinagsamang genes ng dinosaur at hayop. Kahit na mayroon ng naunang halimbawa tulad mo, ang iyong talino at maamong kaugalian ay nagpatunay na mapagkakatiwalaan ka. Ngunit itong bagong pinagsamang genes ng nilalang sa harap niya, na natiling mapagbantay si Owen. Lalo na't sa mga oras na ito, ang kaibigan niyang, si Davis, ay nauna nang nagtungo sa Chicago. Iimbestigahan niya ang sitwasyon doon. Sa totoo lang, noong natuklasan nilang dalawa na ikaw pa rin ang dating ikaw, na walang masyadong pagbabago sa iyong pag-uugali, unti-unti na ring gaman ang kanilang loob. Para sa pag-trace sa genetic profile nito, ang mga bagay ay naging optional na. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay para ka ng tuluyang hinayaan na lang gumala. Huwag ka lang tatakbo sa mga lugar na maraming tao. Maaari itong gumalaw ng malaya sa buong parke. Ngunit habang tinitingnan ng mga kalmo sa salamin, napansin ng kanyang mga mata ang malalaking kalmo sa gate. Ang mga bakas ng kalmo na iyon ay unti-unting umakyat pataas. Nang makita ito, nakaramdam si Owen ng pangingilabot. Hindi ka kailanman kusang umatake ng kahit anong bagay. Maliban na lang kung gutom ka. Doon ka lang lalabas ng kulungan para pumatay ng isang Triceratops. Habang pabalik, dahil sa pag-atake ng isa pang espesyal na dinosaur kaya napilitan kang pumatay. Napanood pa niya noon ang video footage. Sa simula, wala kang anumang balak na patayin ang kalaban. Palagi mong ginagamit ang kakaibang lakas ng palad ng isang tigre bilang depensa. Hanggang sa patuloy na sumusubok na umatake ang kakaibang dinosaur na iyon. Dahil sa galit, diretsahan mo itong pinatay sa isang iglap. Nang makita ito, hindi niya mapigil ang kabahan. Tunay ngang karapat-dapat na maging hari ng mga pusa, ang pinakamahusay na mangangaso sa kalikasan. Sa pagkakaalam ng lahat, marahil ang mga tigre ay dapat na palihim na nag-aabang. At pagkatapos ay biglang aatake para manghuli. Ngunit nakapanood siya ng isang video. Isang adult na Bengal tiger ang direktang sumalubong sa isang paparating. Na 500 kilong kalabaw, madali nitong nasalo at naibuwal sa lupa. Ang pangingibabaw ng mga pusa sa kalikasan ay kitang-kita. At dahil nga sa naunang kaso ng kakaibang dinosaur na iyon, kaya naman sa pagkakataong ito, labis siyang nag-iingat sa genetically fused dinosaur na nasa kanyang harapan. At matapos paalalahanan ng iba, hindi na talaga pumasok si Owen sa loob ng kulungan. Nanatili lang siya sa loob ng monitoring room. Ngunit pagkatapos noon, hindi niya talaga inasahan na ganoon pala ito katalino. Una ay nag-iwan ito ng mga kakaibang kalmo model para maakit ang mga staff na pumasok at mag-inspeksyon. At ang pesting thermal imaging system na iyon ay wala namang silbi. Wala talagang naitulong. At ang dalawang hindi nakinig sa babala niya, gaya ng inaasahan, ay nakaharap sa loob ng kulungan ng isang nagtatagong mabangis na Tyrannosaurus Rex. Habang nakatayo sa mataas na lugar, mas malinaw niyang nakita ang kakaibang dinosauro na sinadyang bagalan ang mga hakbang nito. Dinakma pa nito ang isa sa kanila at brutal na pinagpira-piraso. Sa gitna ng banta ng kamatayan at sa pagnanais na mabuhay, binuksan pa nga ng matabang lalaki ang malaking gate. At ang mabangis na Tyrannosaurus Rex, sa pamamagitan ng tanging butas na ito, ay muling nakalaya. At saka, hindi talaga siya kasing amo mo. Pagkalabas nito, agad itong naghasik ng lagim. Pinatay nito ang lahat ng tao. Tanging ang nag-iisang nagtatago sa monitoring room na si Owen ang nakaligtas. Habang nagmamaneho, si Claire ay wala pang kaalam-alam sa nangyayari sa kulungan. Sa halip, panay ang reklamo niya, na ang mga pesteng salamin na iyon ay hindi man lang matibay. Bago pa man ito ay install, panay ang pagyayabang ng manufacturer, na ito raw ang pinakamatibay na bulletproof glass. Pero anong nangyari? Ilang tama lang, nagkaroon na agad ng lamet. Sa totoo lang, dapat na niyang subukan ang mga produktong galing sa silangan. Ngayong nakita na niya ang kabangisan ng mabangis na Tyrannosaurus Rex, mas lalo niyang nagugustuhan ang pagiging maamo mo. Kahit na kayang-kaya niyang yapiin ang isang maliit na truck sa isang bagsak lang. Pero ikaw, masunurin ka kasi. At hindi pa nanggugulo, matalino pa, hindi tulad ng isang to na laging gumagawa ng gulo. Lalo na ang mga mata niyang puno ng puot. Pakiramdam mo kapag nakawala yan, maghahasik agad ng lagim. At habang nakikinig sa kabilang linya ng telepono, sa walang tigil na sigawan mula sa control center, bigla siyang kinabahan. Tulong! Palabisin niyo kami rito. Tulong! Ang mga sigaw para humingi ng tulong ng dalawang bata ay umalingaw-ngaw sa buong kaparangan. Ito ba ay pagbagsak ng moralidad o pagkasira ng pagkatao? Nang lumapit para tingnan, nalaman niyang paka na lang pala ito ng tigre. Sa sandaling ito, nagsisimula ka ng masanay. Agad nitong ibinuka ang malaking bibig na may pangil at kinagat ang higanteng bola sa harapan niya. Para sa kanya na may taas na higit sa 4 na metro ngayon. Haba ng katawan na higit sa 8 metro. At sa pagbuka ng dambuhala nitong ulo na mas malaki pa sa isang matandang tao. Kayang-kaya niyang sunggaban ang maliit na bolang salamin sa harap niya. Kung dadagdagan pa ng kaunting lakas, pakiramdam niya ay kaya niya itong durugin sa isang kagat. Pero hindi niya ginawa iyon. Noong pinapanood niya ang kwento, nagduda na siya kung kaya ba talagang harangin ng bolang ito ang mga bala. Kahit na isang kuko ng Indominus Rex ay hindi nito napigilan. Pero kaya naman itong makatanggal ng isang ngipin ng kalaban. Pero kung nagawang basagin ito ng Indominus Rex, siguradong kaya niya rin. Hindi na siya nagulat dito.
Ang tanong na lang ay kung gaano kalakas na puwersa ang gagamitin niya. Habang pinagmamasdan ng gumugulong na bowl ang salamin na sinusubukang tumakas, diretso mo itong hinampes ng iyong buntot, dahilan para umikot ito. Pagkatapos ay naghintay ka ng tamang tiyempo. Isang palo mula sa iyong kamay bilang tigre, at umikot ito paitaas. Habang ito ay bumabagsak, itinaas mo ang iyong balikat, ibinaba ang iyong baywang, at itinaas ng mataas ang iyong balakang. Para kang isang gasoklay na buwan. Ang bumabagsak na bowl ang salamin ay nakahanap ng bagong daanan. At sa dulo, pagdating sa iyong buntot, dinagdagan mo pa ito ng kaunting puwersa. At sa paulit-ulit na paraan, labis kang nasiyahan sa paglalaro. Pero kawawa naman ang mga nasa loob ng bola. Ang magkapatid na sina Zack at Gray. Pero sa sandaling iyon, mahigpit silang nakakabit sa kanilang mga seatbelt. Kaya naman walang problema sa kanilang kaligtasan. Ang pakiramdam ay para kang nakasakay sa isang super pirate ship ride na kusa pang umiikot. At habang ang dalawang panig ay tila nagkakasundo sa kanilang ginagawa, nakarinig ka ng isang kakaibang sigaw. Dahil dito, nanigas ang buo niyang katawan. Pero inalala pa rin niya ang bowl ang salamin sa itaas. Una niya itong maingat na sinalo. At saka ibinaba, sa kanya lamang iwinasiwas ang kanyang buntot. At sumugod papasok sa kagubatan. Sa isang iglap, hindi na alam kung saan siya nagpunta. Ang dalawang lalaki na sa wakas ay nakalaya na ay naghahabol ng hininga. Nang makita nilang hindi na talaga sila pinapansin ng tigre, hindi ito pinansin ni Zack. Kumukulo ang kanyang mga laman loob. Agad niyang iginalaw ang control lever para mapatakbo ng todo-todo ang bola. Sa mga sandaling iyon, wala na siyang pakialam kung saan nagpunta ang isa. Ang gusto lang niya ay makaalis kaagad sa lugar na iyon. Sa kanyang pagkataranta, diretso siyang sumuot sa isang butas sa bakod ng gubat. Nang maramdaman niyang sapat na ang layo nila sa halimaw na iyon, saka lang siya huminto. Doon lang nakahinga ang dalawa mula sa kanilang pagkasindak. Tingnan mo, mga Ankylosaurus, at apat pa sila. Habang kumakalma, hinaplos ni Zack ang tiyan niyang pilit na pinapakalma para maibsan ang kaba ng kapatid niyang katabi. Tinapak niya ang balikat nito at itinuro. Ang apat na dambuhalang nasa harapan nila. Nakita na nila sila kanina mula sa sinasakyan nilang pabilog. Kaya lang, mas malapit na sila ngayon. Teka, ang pagkakaalala ko, dapat 5 ang mga dinosauro dito. Imposible, 4 lang sila lahat dito. Tingnan mo, 1, 4, habang nakikinig sa pagbibilang ng kanyang kuya. Itinuro naman ni Gray ang salamin sa harapan at ang refleksyon doon ng isang dambuhalang ulo ng dinosauro. Tumatakbo ka ng tuliro sa gubat. Isang kakaibang tunog. Hindi ito galing sa dinosauro. Ni hindi rin galing sa hayop. Sa katunayan, pakiramdam mo ay hindi ito galing sa anumang buhay na nilalang. Kung kailangang ilarawan, para itong tunog ng isang umiikot na sampayan, na may kasamang kiskis ng salamin. Pero ang katakataka, sa tuwing maririnig niya ang tunog na ito, kumukulo agad ang kanyang dugo. Tila isang tawag mula sa kaibuturan ng kanyang lahi. At kahit paano'y, nababasa niya ang kahulugan ng tunog na iyon. Gising na ako, halika. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng gising ka na? Tapos halika pa. Halika para alayan ka. Mabilis lang. Ikaw na tumakbo sa pinakamabilis mong kaya ay nakarating na sa pinakasilangang bahagi ng Isla Nublar. Nakatayo sa tuktok ng bangin. Pinagmamasdan ang maalong karagatan sa ibaba. Ayaw niya talagang tumalon sa dagat. Hello, sumigaw siya ng pasubok. Hindi ka sigurado kung maririnig ka ng kausap mo. Dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito narinig gamit ang kanyang mga tainga, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang balahibo. Bigla niyang naalala na sa definisyon ng tunog ng mga tao, ito ay nahahati sa iba't ibang frequency. At ang mga tainga ng tao ay nakakasagap lamang ng isang partikular na saklaw. Ang hindi abot nito ay tinatawag na infrasound. Kumpara naman sa mga tigre kung gaano kalakas. Hindi niya alam. Pero habang tinitingnan niya ang mga dinosaur sa paligid at ang bida sa harap niya, tila wala silang lahat na narinig. Ibig sabihin, ang frequency ng tunog na ito ay siya lang ang nakakarinig. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Huwag mong sabihing binigyan na naman siya ni Henry ng ilang mga kapatid. Kung hindi, paano maipapaliwanag na sa sandaling marinig niya ito? Ang tunog ay tila napakapamilyar. Iwinaksi niya sa kanyang isipan ang imahe ng isa pang babaeng tigre na katulad niya. Naramdaman niyang parang ang dumi ng isip niya. Sa pisikal, 2 taong gulang pa lang naman siya. Nakatayo sa gilid ng bangin, tahimik siyang naghihintay. Pero matagal na panahon ang lumipas at wala pa ring sagot. Tila ba ang lahat ng nangyari kanina ay isa lamang niyang maling akala? Ang dati mong nananabik na puso ay muling nanlumo. Dahil matagal kang hindi nakatanggap ng sagot, ibinaba mo ang iyong nakaangat na ulo. Lumingon ka na may bahid ng kalungkutan. Siguro, kahit siya mismo ay hindi alam. Mula noong sandaling ipinanganak siya, may daladala na siyang bahagyang pakiramdam ng kalungkutan. Hindi niya talaga alam kung anong uri siya ng nilalang. Sabihing isa siyang tigre. Sinong tigre naman ang ganito kalaki? Sabihing isa siyang pinaghalong nilalang. Nakapatay na siya ng isa. At sa hinaharap, baka kailanganin din niyang pumatay ng isa pa. Masyadong magkalayo ang kanilang mga ugali. Hindi talaga sila magkaintindihan. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit noong una niyang makaharap ang Scorpius Rex, hindi niya ito agad pinaslang. Tutal, maituturing din silang magkauri. Pero sino ba ang mag-aakala na may sira pala sa ulo iyon? Kung hindi lang dahil sa dala ng kanyang kaluluwang tao, na pagiging positibo at talino para kontrolin ang sarili. Malamang matagal ka nang na-depress. Muli, isang masiglang Ethan galang umalingaw-ngaw mula sa gubat. Agad mong itinoon ang iyong pandinig.
Pinakinggan niya ang tunog. Tila galing ito sa direksyon kung saan siya tumakbo kanina. At ang tunog na ito ay hindi ang una niyang narinig, kundi isang purong itanggal ng dinosaur. Ang dating nito ay parang dagandong ng isang carnivorous na dinosaur. At naisip niya ang dalawang batang bida na nakasalubong niya. Kung susuriin base sa takbo ng kwento, nakawala na ang nilalang na iyon. Sa pag-iisip nito, dahan-dahan mong binilisan ang iyong mga hakbang. Pareho kayong genetically fused na nilalang. Bakit hindi ka makipagkita? Tutal, nagpakita rin naman ng talino ang isang iyon sa kwento. Nakaya pa nga nitong direktang kausapin ang mga Velociraptor. Kahit na nagkagulo sila sa bandang huli. At least nagkausap sila, hindi ba? Direkta mong kinalimutan na ang kalaban ay alam na ang posisyon nito sa food chain. Pero mayroon pa ring malupit na ugali at walang habas na pumapatay. Siguro sa pananaw niya, iyon ay pag-uugaling humihingi ng bagbog. Kapag nabugbog na, ayos na ang lahat. Ang tanging makakapigil sa dahas ay isa ring mas malakas na dahas. Habang nasa loob pa ng bowl ang salamin. At pinapanood ng higanteng dragon sa kanilang harapan. Na walang kahirap-hirap na tumalo sa isang armadong Ankylosaurus. Ang magkapatid na sina Zack at Gray ay hindi man lang makahinga. Ang kakaibang itsura nito at ang malupit na paraan ng pangangaso ay ibang-iba pala kumpara sa higanteng tigre na nakita nila kanina. Kaso lang, kanina habang tumatakas, ang bowl ang salamin ay hinampas ng buntot ng Ankylosaurus papasok sa katawan ng puno. At hanggang ngayon ay mahigpit pa ring nakaipit. Nang sa wakas ay makalabas sila, nakita na naman nila ang nakakatakot at kakaibang T-Rex na nakatitig sa kanila. Habang pinapanood ang salamin sa kanilang harapan na unti-unting tinutusok ng mga kuko nitong parang mahahabang patalim. Ang gusto na lang isipin ni Zack ay magreklamo tungkol sa mga lintik na tour guide na puro kasinungalingan. Anong bulletproof? Kahit kuko lang ng dinosauro hindi kayang pigilan. At nang matuklasan nitong kahit ilang beses tusukin gamit ang mga kuko, ay hindi pa rin mabasag ang pesteng bola. Sinimulan na itong kagatin ng Indominus Rex. Ang dambuhalang ulo nito na may habang 2 metro. Ibinuka ang nakamamatay nitong kagat ng higit sa 120 degree. At kinagat ng buong higpit ang higanteng bola sa harapan nito. At habang patuloy itong naglalagay ng puwersa, ang bolang salamin ay nagsimula na ring bumigay. Nagsimula na itong madurage. Dahil dito, nagmamadaling tinanggal ni Zack at Gray ang kanilang mga seatbelt. Kung mananatili pa sila roon sa sandaling iyon, para na rin silang naghintay ng kamatayan. Hirap silang nakawala, ngunit sa sandaling nagsimula silang tumakbo. Napansin din ng Indominus Rex sa likuran ang pagtakas ng target nito. Agad nitong binitawan ang sirang bola sa bibig nito, habang tinitingnan ng dalawang nasa harapan na parang mga batang tao na nagkulong sa kanya noon. Sa makitid na gilid ng bibig ng Indominus Rex, isang kakaibang ngiti ang biglang lumitaw, kasabay ng isang malakas na ingay. Isang dambuhalang puting anyo ang lumundag mula sa mga damuhan, at prinotektahan sina Zack at Gray sa likuran nito. Hindi lang ang dalawa, kundi pati na rin ang Indominus Rex ay natigilan nang makita ang nilalang sa kanilang harapan. Hindi makapaniwala si Zack sa kanyang nakikita. Ikaw pa ang dumating para iligtas sila. Samantala, nagtaka naman ang Indominus Rex. Ito ang unang beses niyang makakita ng isang bagay na balot sa balahibo. Ang dahilan kung bakit ito nagsasagawa ng malawakang pagpatay ay simple lang. Gusto niyang malaman ang kanyang pwesto sa food chain. Kaya pinapatay muna niya ang lahat ng buhay na bagay na nakikita niya para sukatin ang sarili niyang lakas. At pagkatapos ng matagal na pagpaslang, lubos na niyang naunawaan kung paano tansyahin ang isang kalaban. Tinitingnan niya kung malaki ba ang katawan ng kalaban, kung marami ba ang ngipin nito sa bibig, kung mahahaba ba ang mga kuko nito sa kamay, at itong malaking puting pusa sa harapan niya. Sa mga ngipin na ipinapakita ng kalaban, 4 doon ay mukhang mas mahaba pa kaysa sa kanya. Halos kasinhaba na ng kanyang mga kuko. At kahit na nakadapa ang 4 niyang paa sa lupa, hindi ito tulad ng mga tanga na dinosaur na mas maliit pa sa walnut ang utak. Nakikita niya na ang laki ng kalaban ay hindi nalalayo sa kanya. Kahit na medyo mas maikli ng kaunti ang kabuuang haba nito kumpara sa kanya. Pero iyon ay dahil lang mas mahaba ang sarili niyang buntot, kaya mukha siyang mas nakalalamang. Kasabay nito, naamoy niya ang mapanganib na aura na nagmumula sa kalaban. Naramdaman din ng Indominus Rex kung gaano nakakatakot ang kalaban. Ngunit pagkatapos ng serye ng mga pagpatay kanina, alam na niya na dapat ay napakataas ng kanyang pwesto sa food chain. At itong nilalang sa harapan niya, ang siyang magiging sukatan kung siya na ba ang nasa tuktok. Kaya nang walang anumang pag-aalinlangan, sa sandaling paglitaw ng kalaban, umungol ang Indominus Rex, ibinuka ang malalaki niyang kuko, at sumugod. At habang tinitingnan ang nasa harapan na hindi man lang nakikipag-ugnayan, ang Indominus Rex na basta na lang sumugod. Nakaramdam ka na lang ng labis na pagkainis. Bakit noong nakita nito ang mga Velociraptor, nakipag-usap pa ito? Pero pagkakita sa iyo, bakbakan na agad. Hindi ba't sinasabi sa mundo ng mga hayop na sa iisang teritoryo? Kapag may lumitaw na 2 pinakamataas na antas na predator, kadalasan ay nagpapakitang gilas lang sila sa isa't isa. Pinapakita ang kanilang lakas, para piliting umalis ang kalaban. Ngunit naisip mo rin na may punto naman ito. Isang labanan ng magkapantay sa antas. Halos imposibleng makatakas ng hindi nasasaktan. Pero kung masusugatan ka, paano ka pa makakapanghuli? Paano ka kakain? Naisip niya, sa laki ng kanyang katawan. Mukha siyang isang pinakamataas na maninila, di ba? Mukha ba siyang masyadong madaling apihin? Ito rin ang dahilan kung bakit ang dati mong planong makipag-usap ay napalitan ng pagiging kalmado.
Dahil gusto ng kalaban na makipaglaban. E di uunahin na muna ang laban. Para malaman ng kalaban kung sino talaga ang boss. Gaya pa rin ng dati kong sinabi. Hindi siya mahilig makipag-away. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya marunong at takot lumaban. Nagpakawala ka ng 8 tanggal ng tigre na mas malakas pa sa sigaw ng kalaban. Sumugod ka na rin. Habang nakatingin sa sumusugod na Indominus Rex na nakayuko at nakabuka ang bibig. Ibinaba mo ang iyong katawan. Bawat balahibo sa iyong katawan ay kinakabahang tumindig. Sa dati niyang buhay, maituturing siyang isang maliit na monster fan. Tungkol sa hybrid na halimaw na nasa harapan niya, masasabing malinaw na malinaw sa kanya ang mga datos ng katawan nito. Taas na 5.5 metro. Haba ng katawan na 15.9 na metro. Timbang na 15 tonelada. At sa kabila nito, hindi pa pala ito ganap na matanda. Ayon sa datos, sa sukdulang kalagayan nito, ang taas ng Indominus Rex ay maaaring umabot sa 6.7 metro. Ang haba ng katawan nito ay maaaring umabot sa 16.9 na metro. Hindi ko lang alam kung bakit. Tila nagbago ang datos kamakailan. Malaki ang ibinawas sa laki ng katawan nito. Siyempre, nananatili pa rin ang sukdulang bigat nito. Pero ang haba ng katawan nito ay direktang lumiit sa 13.45 metro. Ako naman ngayon, taas na 4.2 metro. Haba ng katawan na 8.1 metro. Dagdagan pa ng isang 4.6 na metrong haba. Nabuntot, hindi ito nalalayo kung ikukumpara. Sa katunayan, medyo mas kapansin-pansin pa nga. Tungkol naman sa bigat, hindi ko alam. Pero walang duda na, sa sandaling ito, ikaw at ang Indominus Rex ay talagang magkapantay na top predator. Kaya lang, sa tingin niya ay mas may lamang siya. Tutal, mula noong may tumubong bukol sa loob ng kanyang katawan. Lagi niyang nararamdaman na mayroon siyang walang katapusang lakas. Siyempre, araw-araw, kumakain pa rin siya hanggang sa mabusog na mabusog. Dahil sa ganitong paraan, nararamdaman niya ang isang mainit na daloy na dumadaloy papunta sa bukol na iyon. Kahit ano pa man iyon. Basta, matapos ang insidente ng kanyang pagtakas para manghuli ng Triceratops. Natakot din ang buong Jurassic Park. Masasabi na basta't ibukan niya ang kanyang bibig. Sagana ang karne, kahit gaano karami, pwede niyang kainin. Dahil din dito, halos araw-araw, kumakain siya ng hindi bababa sa 5 toneladang pagkain. Dahil sa saganang supply ng pagkain. Habang binubusog ang kanyang sarili, mayroon siyang sapat na kakayahang maglipat ng enerhiya sa bukol na nasa loob ng kanyang katawan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung ano ba talaga ang silbi ng bukol na ito. Kung ito ba ay maituturing na kuba. Minsan, sinubukan niyang hindi kumain sa loob ng 1 buwan. At walang anumang nangyari, napakasigla pa rin niya. Dahil doon, kung pag-iisipan pa, tila naiintindihan na niya. Ito ay marahil isang imbakan ng kanyang sobrang enerhiya sa araw-araw. Kaya lang, bakit nasa loob ito ng katawan at hindi sa labas? Itong hindi pangkaraniwang pangyayari ang siyang nakapagpatakot sa mga nagpapakain sa iyo. Si Owen at ang iba pang mga staff ay nabigla. Hindi, napalayo na ako. Habang abala sa pakikipaglaban sa Indominus Rex sa aking harapan. Sumampal ka sa kaliwa, sumampal ka sa kanan. Madali mong napaglaruan ang kalaban sa iyong mga palad. Sa totoo lang, noong una, nang makita niya sa pelikula kung gaano kaliksi ang kalaban. Na kahit helicopter ay hindi ito matamaan. Ang ilang tumama sa simula ay hindi nakapagdulot ng malubhang pinsala. Inakala pa niya na napakalakas nito. Pero habang tinitingnan ng Indominus Rex sa harapan, na may paraan ng pag-atake na kaparehong-kapareho ng sa isang T-Rex. Ang bawat pag-atake at pag-ungol nito ay, nasasampal niya lang patagilid gamit ang kanyang maliksing mga kamay. Dahil medyo naiinip ka na, nagsimula ka na ring magdagdag ng lakas. Direkta mong sinampal ang kalaban hanggang sa ang buo nitong katawan ay hindi napigil ang umikot, pero sinamantala rin ng kalaban ang pagkakataon. Para umikot at ihampas ang dambuhala nitong buntot, sinubukang gumanti, pero sayang, walang silbi. Pagkatapos ng sampal na iyon, nakita mong sinusubukan ng kalaban na bomb whale para sa isang malakas na atake. Pero nakatalon ka na agad sa gilid. Para sa iyo, ang laban sa pagitan ninyong dalawa ay parang isang laro lang. Naalala mong parang may narinig kang isang kasabihan kung saan nakayang labanan ng isang tigre ang isang kalaban na 4 na beses na mas malaki kaysa sa kanya. At ang labanan sa pagitan ninyong dalawa, marahil ay napakatindi sa paningin ng dalawang magkapatid sa ibaba. Pareho kayong nagpapalitan ng atake. Sinubukan ng isang Indominus Rex na kumagit, pero sinampal mo lang ito pabalik, at agad ding umiwas sa buntot nito. Nang sa wakas ay napagtanto na ang estilo ng pakikipaglaban nito ay may mali, dahan-daang umatras ang Indominus Rex. Hindi naman sa hindi nito sinubukan, habang ikaw ay sumasampal, nasalagin ka gamit ang sarili nitong mga kamay. Ngunit ang mga kamay nito, na mas mahaba kumpara sa isang ordinaryong T-Rex. At ang mga naglalakihang kuko nito ay mukhang katawa-tawa sa harap ng iyong mga braso't binti. Hindi pa banggitin ang makitid at mahaba nitong ulo, na mas mahaba pa kaysa sa ulo mo. Habang ang mga payat nitong braso, ay hindi man lang maprotektahan ang sarili nitong ulo. Ang tanging bentahe na naiisip nito ngayon, ay ang gamitin ang mahaba nitong buntot, na habang akala mo ay nasampal mo na ito palayo, ay mabilis nitong iwinawas-iwas. Para patumbahin ka sa lupa, ngunit sa tuwing sinusubukan nitong gawin iyon, lagi mong napapangunahan ang kilos nito, at agad susundan ng 2 sampal sa noo. Dahil sa matinding sakit, umatras ang Indominus Rex, at isa na namang malaking puno ang bumagsak, sa matinding sagupaan nilang dalawa.
Ang malakas na puwersa ay kumalat na sa paligid. Saan man sila magpunta, ang mga nagtataasang puno ay nabubunot mula sa ugat. Ang matitibay na puno ay nababali na parang mga tuyong sanga, na lumilikha ng nakakatakot na tunog ng pagkabali. Isa na namang bigong pag-atake. Malakas na hinampes ng Indominus Rex. Ang katawan ng isang oak tree sa gilid. Ang mayayabong na sanga at dahon ay sumayaw sa malakas na hangin. Ang dating malagang tuktok ng puno ay bigla na lang napunit. Naging pira-pirasong nagkalat sa himpapawid. Sa sobrang lakas ng puwersa, malakas niyang itinapak ang dalawang paa sa lupa. Sinusubukang muling makuha ang kanyang balanse. Yumanig din ng malakas ang lupa dahil sa tindi ng impact. Nagsitalsikan ang lupa, nagkabitak-bitak ang dambuhalang bato. Pero habang hindi pa matatag ang kanyang pagkakatayo, muli ka na namang sumugod. At diretsyong ibinangga ang kanyang katawan hanggang sa matamba. Habang gumugulong ang dalawa, walang awang nayurakan ang mga bulaklak at damo sa kanilang dinadaanan. Ang dating maituturing na isang perpektong tanawin. Nakagubatan ay agad nawasak at hindi na makilala. Matapos ang maikling labanan, halos naramdaman na ng dalawa ang lakas ng isa't isa. Kaya lang, ang dating laging nagmamalaki, ang malupit na Tyrannosaurus Rex, ay bahagyang dehado sa sandaling ito. Ganoon lang, at nangyari pa yan nang hindi mo pa nilalabas ang iyong tunay na lakas. Ang humihingal na malupit na Tyrannosaurus Rex, gamit ang kanyang halos 6 na metrong taas, ay tinitingnan ka mula sa itaas, habang ikaw naman ay kalmado lang. Tumayo ang bawat tinik sa kanyang likod. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang mga binti sa likod. Bahagyang bamuka ang dambuhala niyang bibig. Pinapakita ang mga matatalim at hindi pantay na ngipin. Pero sa iyong paningin, ang ganitong ekspresyon ng kalaban ay halatang nagtatapang-tapangan lang. Maliban sa pagpapakita ng huwad na katapangan, wala itong silbi. Biglang nagpuwersa ang iyong malalakas na binti sa likod. Gamit ang lakas mula sa iyong baywang. Diretso kang tumayo ng buo. Sa isang iglap, ikaw na dating dehado ay biglang damobol ang taas. Ang natitira na lang sa malupit na Tyrannosaurus Rex. Nakalamangan sa taas ay agad na dinurog. Dahil dito, ang dating nagtatapang-tapangan lang na malupit na Tyrannosaurus Rex ay dahan-daang umatras dahil sa kaba. Habang nakatingin sa kalaban na madaling nakatingin sa kanya mula sa itaas. Kailangan niyang aminin, ang laging walang takot na ito ay biglang natakot sa sandaling ito. Dahil sa pag-atake kanina, ang lakas ng kagat nito ay higit na lumampas sa kanya. May kakayahan nitong kagatin ang kanyang lalamunan. Gusto mo pa bang turuan kita ng leksyon? GRRR, maghintay ka lang. Matapos magbitiw ng banta, ang marahas na Tyrannosaurus ay sumugod papasok sa gubat nang hindi na lumingon pa. At ikaw naman ay muling lumapag sa lupa. Hindi mo siya hinabol. Hindi ka na rin sumubok na makipag-usap. Kanina lang ay binugbog mo siya nang walang kalaban-laban. Tapos ngayon, sasabihin mong gusto mong makipagkaibigan. Kahit isang hanggal ay makikitang may problema. Bukod pa riyan, ang kalaban ay palaaway at uhaw sa dugo. Dahil sa likas na ugali niyang iyon, bumaba ang tingin mo sa kanya. Ang ideya mong makipagkaibigan ay mabilis lang dumating. At mabilis ding nawala. Ngayon, tuluyan na itong naglaho. Habang pinapanood ang palaging dehadong kalaban. Ang marahas na Tyrannosaurus na tumakas at tanging banta lang ang nagawa sa huli. Itinoon ni Gray ang kanyang tingin sa harapan niya. Sa maringgol at makisig na tigre. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, lalo na sa sandaling ito. Habang nakatingala mula sa ibaba, pinapanood ang puting balahibo nitong sumasayaw sa hangin. Na sinabayan pa ng mga mahiwagang lilang guhit. Para talaga siyang isang sagradong hayop mula sa mitolohiya. Pero halatang hindi iyon ang iniisip ng mas matandang si Zack. Sa tingin niya, dalawang pinakamalakas na predator lang iyan na. Naglaban at kung sino ang nanalo, iyon lang. Mukhang hindi pa rin nagbago ang kanilang kalagayan. Pero mabuti na lang, ang dambuhalang puting tigre ay sumulyap lamang sa dalawang tao sa lupa at nagpatuloy na tumakbo patungo sa damuhan. Naiwan ang 2 taong tulala pa rin sa kanilang kinatatayuan. Wala kang pakialam sa dalawang bida. Hinabol mo sila kanina para lang maglaro. Iyon ay dahil lamang sa kanilang sasakyang hugis bola kaya ka nag-anahang maglaro. At para naman ngayon, wala ka ng gana para doon. Nakaamoy ka ng matinding amoy ng dugo. Malamang ay dulot ito ng pamumuksa ng marahas na Tyrannosaurus. Sakto, nagugutom ka na. Kakain ng kaunting karne, dahil sa iyong presensya, nang walang paghabol ng malupit na Tyrannosaurus Rex. Matagumpay na nakabalik ang magkapatid sa loob ng bakod. At nakita na nila ang mga dumating para hanapin sila. Sina Claire at Owen na nakasalubong nila. Nakasalubong namin ang isang malaking puting tigre sa daan. Pinaglaruan niya kami na parang bola. Pero hindi niya kami sinaktan. Napakagaling ng malaking puting tigre na iyon. Tinalo niya ang isang napakakakaibang dinosauro. Tama, at ang dinosauro na iyon ay may isang pares ng napakahabang mga sungay. Bukod pa riyan, mas marami ang ngipin niya kaysa sa Tyrannosaurus Rex. Habang pinapanood ang 2 bata sa harap nila na nagpapaliwanag ng salit-salaitan. Nagkatinginan sina Claire at Owen. Naintindihan din nila, malamang na habang naglalakad ka sa labas ay nagkataong nakita mo ang 2 bata. At nagkaroon ka ng ganang maglaro. At sa pagkakataong iyon, pinrotektahan mo rin sila mula sa pag-atake ng malupit na Tyrannosaurus Rex. Hindi maiwasang lumitaw sa isipan ng 2 ang ganitong eksena. Naglalakad-lakad ka sa gubat. Nakasalubong mo ang isang malaking bolang salamin sa daan. Dahil sa likas na ugali ng mga pusa, naging interesado ka rito. Tutal, noong si Owen pa ang tagapag-alaga mo. Araw-araw mo siyang nakikitang gustong-gusto niyang paglaruan ang kanyang bola. Hanggang sa dahil masyado ka ng malaki, at masyado ng maliit ang bola,
Unti-unti mo na itong binitawan. At ngayon, normal lang na muli kang maging interesado. Kaya sinundan mo ang bowl ang salamin. Hanggang sa makita mo ang malupit na Tyrannosaurus Rex na sinusubukang saktan ang magkapatid. Sa huli, lumabas ka at pinaalis ang kalaban. Pagkatapos ng matinding laban, hindi mo na ito hinabol. At hindi ka na rin nanatili sa tabi ng mga bata. Sa halip, umalis kang mag-isa. Normal lang. Akmang-akma sa maamo at tamad mong pag-uugali. Sayang nga lang, hindi mo direktang napatumba ang malupit na Tyrannosaurus Rex. Syempre naman, magandang balita rin ito. Hindi naman immortal ang Indominus Rex. Hahanapin ko si Victor. Tatawagin ko siya para tumulong. Ikaw na ang baalang magdala sa dalawang batang ito sa isang ligtas na lugar. Sige, walang problema. Ganoon na nga, matapos magdesisyon ng dalawa, nagsimula na silang kumilos ng magkahiwalay. Dahil ang ginawa ng malupit na Tyrannosaurus Rex ay palaki na ng palaki. Kailangan na itong mahuli agad. Baligtaran sa pagkakataranta ng mga tao. Sa mga oras na ito, masayang-masaya ka namang. Kinakain ang handang dinosaur sa iyong harapan. Tutal, hindi naman ako ang may gawa ng gulo. Kakain lang naman, eh. Pero habang tinitingnan ng mga bangkay na nakakalat sa buong damuhan, hindi niya maiwasang ireklamo na masyadong uhaw sa dugo ang malupit na Tyrannosaurus Rex na ito. Pinatay niya silang lahat. Sa bawat uri nga ay 10-10 ang pinapatay niya. Ang isang to ay lumagpas na sa sakop ng paghamon sa food chain. Sa halip, nagpapakasawa na lang ito sa pagpatay. Pero ano namang pakialam ko? Tuloy lang sa pagkain. Tinapon mo ang bangkay ng Apatosaurus na ubos-ubos mong nilamon. At sumugod ka muli sa susunod na dinosaur. At sa iyong likuran ay nagkalat ang 7 o 8 bangkay ng dinosaur. Naramdaman mo ring may kakaiba sa iyo ngayong araw. Napakarami na niyang nakain na dinosaur, pero bakit gutom pa rin siya? Teka, hindi rin naman masasabing gutom. Siguro mas tamang sabihin na parang hindi nabubusog. Tahimik mong naramdaman ang mainit na enerhiyang dumadaloy sa loob ng iyong katawan. Lahat ng iyon ay dumiretso sa bukol sa iyong dibdib. Gaano ba karaming enerhiya ang kailangang sipsipin ng bagay na to? Hindi mo na pinansin ang mga tira-tirang laman sa mga buto. Uli kang damamba sa susunod mong target. Tutal, sapat naman ang karne. Bakit kailangan pang ubusin ng todo? Pero hindi nagtagal. Ikaw na masayang kumakain kanina ay biglang nakarinig ng ugong ng Elise. Nang tumingala ka, nakita mo ang isang helicopter na lumilipad sa itaas mo. Ang direksyon ng lipad nito ay tila papunta sa iyo. Sa lugar kung saan ka nakipaglaban sa malupit na Tyrannosaurus Rex kanina. May napagtanto ka, naalala niya bigla, sa pelikula, tila dahil iyon kay Simon. Ang lakas ng loob na magpalipad ng isang helicopter para lang habulin at patayin ang Indominus Rex. Dahil doon ay bumagsak siya sa kulungan ng mga pterosaur. At nagpakawala ng napakaraming pterosaur. Iyon ang ikinamatay niya. Dahil sa pagkamatay niya, hindi man direkta. Pero iyon ang naging sanhi ng pagsasara ng Jurassic Park. O sabihin na nating, may iba nang pumalit sa pamamahala. Pero ano man ang sitwasyon, nangangahulugan lang ito na masisira ang payapa kong buhay. Hindi ito pwedeng mangyari. Umungal. Umungal ka ng malakas patungo sa kalangitan. Habang nagpapalipad ng helicopter sa himpapawid, nakita rin ni Simon ang puting anyo sa ibaba. Nakita niyang umuungal ito sa direksyon niya. Kaya agad niyang inakala na binabati lang siya nito. Kumaway pa nga siya na parang kaibigan. Bago nagpatuloy sa paglipad papunta sa kagubatan. Papatayin niya ang halimaw na nagdudulot sa kanya ng problema. Habang nakatingin sa Gatling gun na nasa gilid ng helicopter, puno siya ng tiwala sa sarili. Walang anumang carbon-based na nilalang. Ang kayang tumapat sa lakas ng mga modernong armas. Dahil sa napakatalas mong paningin, madali mong nakita. Ang kamakaway na kamay ni Simon mula sa 100 metrong taas. Pati na rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Para bang sinasabi niyang siguradong panalo na siya. Buisit, bakit ba ayaw niyang makinig? Isa siyang big boss, bakit kailangan pa niyang sumabak sa laban? Binitiwan mo ang natitirang pagkain sa iyong kamay. At mabilis ka ring sumugod papunta sa gubat. Kailangan niyang maunahan sa paghahanap sa Indominus Rex. At kailangan niya itong patayin. Hinding-hindi niya hahayaang sirain nito ang kanyang magandang buhay. Ang kaso nga lang, mas mabilis ang helicopter kaysa sa pagtakbo mo sa lupa. Mabilis lang. Nagpalipad si Simon ng helicopter sa itaas ng Tyrant T-Rex. Ang Gatling gun sa tabi niya ay nagsimula ng umugang. Pero habang tinitingnan ng asinta ng katabi niya, gusto niya talagang magmura at siya na mismo ang pumalit. Maliban sa ilang mga unang putok na tumama, lahat ng sumunod ay sumablay, di ba? Dahil wala siyang pagpipilian. Kaya naman, patuloy lang siyang lumapit gamit ang helicopter. Para masigurong tatamaan ito ng mga kasama niya. At sa gitna ng habyulang ito, isa na namang puting nilalang ang biglang sumulpot mula sa kagubatan. Ang target nito ay ang tumatakas na Indominus Rex. Ikaw pala, sa pagkakataong ito, kailangan mo na ring magseryoso. Sa sandaling marinig mo ang putok ng machine gun. Alam mo na, nagpang-abot na ang dalawang panig. Kaya naman, inunahan mo na sila. Nag-abang ka sa dadaanan ng Indominus Rex. At doon ay hinintay mo ang kanyang pagdaan. Sa pagkakataong ito, gagamitin mo ang estilo ng isang tigre. Nang maramdaman mong nagsimulang yumanig ang lupa, unti-unti ring lumitaw ang anyo ng Indominus Rex mula sa kagubatan. Nang wala pang 100 metro ang layo ninyo sa isa't isa. Bigla kang damamba, para kang isang bala ng kanya na pinakawalan. Ang pambihirang lakas mo ay lubusang naipakita sa sandaling iyon. At para maiwasang matuklasan ka kaagad ng Indominus Rex, inactivate mo ang iyong optical camouflage at kinontrol ang temperatura ng iyong katawan.
Sadya ka pang nagtago sa direksyon kung saan hindi ka maaamoy. Lahat ng iyon ay para sa perpektong pagkakataong ito. Samantala, ang Indominus na nakatuon ng buong atensyon sa helicopter sa itaas ay walang kaalam-alam na may isa pa palang kalaban na nag-aabang sa kanya. Kahit pa noong marinig nito ang kakaibang mga yabag, alam na nitong may mali, ngunit huli na ang lahat. Ang Indominus Rex na hindi na mapigilan sa pag-arangkada ay sakto namang pumasok sa sakop ng iyong atake. At sa iyong pagsugod, tiyak na ang iyong puntirya. Ibinuka mo ang iyong bibig at direktang kinagat ang makapal nitong leeg. Gamit ang buong puwersa ng iyong pagtakbo, itinumba mo ito sa lupa. Isinaalang-alang mo pa ang napakahaba nitong mga braso sa unahan. Sa sandaling na ipatumba mo ito, mabilis kang nagiba ng posisyon. Pumulupot ka ng mahigpit sa likod ng Indominus Rex. At idiniin ang iyong mga pangil sa marupok nitong leeg. Tila kayo isang magkasintahan na magkayakap ng mahigpit. Sa sandaling makita nila ang paglitaw ng dambuhalang puting nilalang. Agad inutusan ni Simon ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapaputok. Napakahalaga niyan sa kanya. Siguradong hindi na magagamit ang Indominus Rex. Kaya ang susunod na magiging bentahe ng Jurassic Park ay ang labanan ng mga sinaunang nilalang at mga dinosaur. Sabi nga sa kasabihan, kapag walang paghahambing, hindi mo makikita ang kaibahan. Bilang dalawa sa pinakamahalaga niyang hybrid na nilikha, kung ikukumpara sa kabaitan mo, masasabing napakasama talaga ng ugali ng Indominus Rex. At dahil din doon, mas lalong lumabas kung gaano ka kaperpekto. Mabait, masunurin, matalino, medyo malakas ka lang kumain. Pero kung ikukumpara sa tatlong katangian na iyon, balewala lang ang maliit na kapintasan na ito. Habang nararamdaman niyang pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal sa kanyang leeg, na halos hindi na siya makahinga. Nagpupumiglas ng husto ang Indominus Rex. Walang tigil ang mga kuko nito sa pagsubok na kapitan ng iyong mga balikat. Pati ang dalawang paa nito ay walang tigil sa pagpadyak, sa pagnanais na iwasan ang tiyak na kamatayan. Pero sa kasamaang palad, mula pa noong tinambangan mo siya, kinakalkula mo na ang lahat ng posibleng paglaban niya. Sa ganitong posisyon, anumang pagpupumiglas ng Indominus Rex ay walang kabuluhan maliban sa pag-ubos ng natitira nitong lakas. Maliban na lang kung kaya niyang gumalaw na parang pugita. Nagagamitin ang mga kamay na parang galami para pumulupot pataas. Pero may isang malaking problema sa paraang iyan. Hindi sapat ang haba ng mga braso niya. Habang ikaw, kailangan mo lang gamitin ang kaliwat kanan mong kuko para higpitan ang kapit sa ulo at katawan ng Indominus Rex. Dahil ang lakas sa baywang ng isang dinosaur ay hindi hamak na mas mahina kaysa sa mga mammal ngayon. Kapag natomba na, nangangahulugang mahihirapan na itong tumayo muli. Kahit pa ang Indominus Rex na kilala sa liksi nito, ay hindi makakatakas sa batas na ito. Hindi siya isang T-Rex na walang pag-iisip, na maghihintay lang na makatayong muli ang kalaban, bago muling sumabak sa panibagong laban. Walang tigil siyang naglalagay ng puwersa gamit ang kanyang bibig. Nararamdaman ang unti-unting pagkaubos ng buhay ng nasa ilalim mo. Hindi nagtagal, hindi na gumalaw ang Tyrant T-Rex. Pero hindi ka tumigil. Sa halip, bahagya kang lumuwag bago muling gumamit ng matinding puwersa. Isang malakas na lagutok ang narinig. Tuluyan mong kinagat at pinutol ang lalamunan ng kalaban. Walang sino mang nilalang ang kayang pabuhay muli mula sa ganyang klaseng pinsala. Wala kang masyadong inisip nang gawin mo ang hakbang na iyon. Hindi niya alam kung magkukunwaring patay ba ang kalaban. At ang kailangan niyang gawin ay siguraduhing patay na ito. Habang nanonood mula sa itaas sina Simon at ang iba pa, ang matinding labanan sa ibaba ay sa wakas natapos na. Ang kapana-panabik na labanang ito, o mas tamang sabihin, ang kapana-panabik na pangangasong ito, ay talagang nakapanganga sa kanila. Mula simula hanggang dulo, mula sa pagpapakita mo hanggang sa matapos ang lahat ay hindi man lang umabot ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minutong iyon, nagpakita ka ng isang perpektong tutorial sa kung paano mangaso ang isang pusa. Kahit na ang halimaw na nahirapan silang kalabanin, ang Tyrant T-Rex, nang makaharap ang isang kasing laki niya, ay natalo mo ng ganoon kabilis. Mukhang dapat tayong magpasalamat na nasa panig natin siya. Matagal nang nakarating sa monitoring center, kasama si Claire na nanunood. Mahinang bumulong si Owen habang nakatingin sa malaking screen. Hindi niya talaga lubos maisip kung ang ugali mo ay kasing brutal at uhaw sa dugo tulad ng sa Tyrant T-Rex. Anong paraan kaya ang gagamitin nila para talunin ka? Hindi naman pwedeng polanan na lang nila ng missile ang buong lugar, di ba? Mga kasama, sa tingin ko, dapat ninyong tingnan ito. Ano pa ba? Hindi ba't nalutas na ang lahat? Sa lahat, may natuklasan akong isang napakalaking bagay na mabilis na papalapit sa isla. At base sa direksyon nito, mukhang papunta ito sa kinaroroonan ng puting tigre. Tinitingnan ng lahat ang lumitaw sa screen. Ang kakaibang pulang tuldok na may halong pagtataka. Wala namang balita tungkol sa anumang eroplanong lalapag sa mga oras na ito. Hello, hello, hello. Helicopter ba yan? May bagay na papunta sa direksyon ninyo. Samantala, nagsimula na ring makatanggap ng mensahe si Simon. Sa ngayon, mukha siyang relax. Walang namatay, walang nasugatan. Kahit na nanghihinayang siya sa dami ng dinosaur na nawala. Basta't naroon pa rin ang mga gene sample, kahit kailan ay makakagawa siya ulit. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay gabayan ang nasa ibaba para bumalik ng payapa sa kulungan. Anong problema? May dumaan dyan mula sa direksyon ninyo. Nalito si Simon nang marinig ito. Anong bagay? Wala siyang nakita, pero hindi nagtagal. Nakita niya, o mas tamang sabihin, naramdaman niya. Kasabay ng isang malakas na buhawi ng hangin.
Ang makakapal na ulap sa kalangitan ay biglang nahawi, at isang dambuhalang itim na anino ang lumitaw. Sa ilalim ng pagaspas ng mga pakpak nito, ang helicopter na minamaneho ni Simon na may habang mahigit 15 metro, ay tila isang maliit na bangka sa gitna ng karagatan na hinahampas ng malakas na hangin. Ano na naman to? Hindi nito pinansin ang tao sa harapan niya. Itinoon ng dambuhalang anino ang tingin nito sa puting tigre sa ibaba na tulala pa rin, at agad itong sumugod pababa. Sa kasamaang palad, hindi nakaiwas si Simon. Kahit na sinagad niya ang lakas ng makina, tinamaan pa rin ng pakpak ng dambuhalang nilalang ang buntot ng helicopter. Nawalan ng kontrol ang buong eroplano at nagsimulang umikot pabagsak. Samantala, ikaw na nasa ibaba ay wala man lang. Wala akong panahong intindihin si Simon na hindi malaman kung buhay pa o patay. Ngayon, siya ay ganap na natigilan. Dahil nakilala niya kung ano ang bagay na lumilipad sa itaas. Pero hindi ito dapat. Nasa pelikulang Jurassic World. Itong bagay sa harap ko, naligaw ba ng pelikula?